Ito na ang araw. Ipinauwi ni Victor si Maya. Binibining Santos. Nandito na si Ginoong Victor Ramirez. Siya ay may kasamang isang dalaga. Clara. Maya, sige, batiin mo ang kapatid mo. Kumusta, Clara? Noong nakaraang buhay ko, nang ipauwi ni Victor si Maya, hindi lang niya pinatanggap ito ng pamilya, pinilit pa niya akong tanggapin ito. Kaya nila ako na itadyakan sa likod. Clara, ano ba ang ginagawa mo? Binabati ka ng kapatid mo. Nagbibiro ka lang siguro, Ginoong Victor Ramirez. Isang anak na babae lang ang ina ko. Anong kapatid? Clara, kakauwi lang ni Maya galing sa mga tao ni Ginoong Santos. Kapatid sa ina mo siya. Ikaw mismo ang nagsabi, kapatid sa ina. Anong tunay na kapatid ang sinasabi mo? Clara, palagi kang nakakaintindi. Ano ba ang nangyari sa'yo ngayon? Ano naman, sayang naman. Hindi ko nakita ang tunay mong kulay noon pa sa nakaraang buhay ko. Gusto ko sana natanggalin ang nakakasukang maskara mo ngayon din, pero pipigilan ko muna ang sarili ko. Ngayon ay hindi ang tamang panahon para tanggalin ang maskara. Dahil pinapasok na siya ni Ama sa bahay, wala na akong sasabihin pa. Pero sa tingin ko, hindi ka naman naparito ngayon, Ginoong Victor Ramirez, para lang ipatanggap sa akin ang isang kamag-anak, di ba? Maya, umuwi ka muna. Kailangan kong kausapin ang kapatid mo. Clara, paalisin mo sila. Si, Hindi mo alam kung sino ang ina ni Maya, di ba? Galing siya sa pamilyang Lawson. alam ko? Ang mga Lawson, sila ang namamahala sa medical board. Paano mo nalaman yon? Dahil sa nakaraang buhay ko, sinabi mo sa akin ang lahat. Ang ina ni Maya ay anak sa labas ng pamilyang Lawson. Kamakailan lang, tinanggap na ng mga Lawson. Siya at si Maya. Hindi pa ito alam ng publiko. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ako, Gusto kong pakasalan si Maya. Sa legal na paraan. Pakitang tao lang ito para sa kapakanan ng mga Lawson. Pero maniwala ka sa akin, ikaw pa rin ang pakakasalan ko sa kasal. Sa puso ko, kapatid mo lang siya magpakailanman. Hindi ko siya gagalawin. Sa puso ko, ikaw lang ang gusto ko. sa papel, siya ang pakakasalan mo, pero sa totoo lang, ako, Victor, kalokohan yan na ikaw lang ang may lakas ng loob sabihin. Sige, gagawin ko. Ano ba? Hindi man lang siya nagwala. Pumayag lang siya. Alam kong matagal nang natigil ang pag-aproba sa bagong gamot ng pamilyang Reyes. Malapit na ang shareholders meeting ng mga Reyes at napakahalaga ng gamot na ito para sa iyo at para sa pamilyang Reyes. Ang kailangan mo lang ngayon ay ang tamang reputasyon at lahat ay mapupunta sa iyo. Clara, seryoso ka? Alam mo kung ano ang nakataya. Victor, sa nakaraang buhay ko, bulag at tanga ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Ngayong binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay, gagamitin ko ang kasal na ito para itulak ka sa impyerno. Magaling. Dadalhin ko si Maya para kumuha ng marriage license mamaya. Tapos babalik agad ako para ituloy ang pagpaplano ng kasal namin. Si. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Maghanda kayo ng insensong pampakalma sa pagtulog. Opo, ma'am. Panahon na para pumili ako ng bagong asawa para sa sarili ko. Joaquin, Si Victor ay nakatira sa kabilang side, Binibining Santos. Baka mali ang dinadaanan niyo. hindi, ikaw ang hinahanap ko. Joaquin, para mas maging tiyak, ang bunso sa magkakapatid na Reyes, si Joaquin Reyes. Narinig ko kay Victor na ilang taon ka nang may insomnia. Ang heirloom ng pamilya namin, ang insensong pampakalma sa pagtulog, ay kayang gamutin iyon ng tuluyan. Walang bumibisita ng walang dahilan, Binibining Santos. Kung may sasabihin kayo, magsalita kayo ng diretsyo. Gusto kitang makipag-deal sa iyo. Deal? Para mas maging tiyak, tungkol ito sa pagpapalit ng panig.
Alam ng lahat na ang bunso sa magkakapatid na Reyes ay mahina ang pangangatawan at ilang taon nang nakatuon sa kalusugan niya. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na noong 17 taong gulang siya, sa mapanganib na mundo ng Financial District, nagtagumpay siyang magpamarka. Siya mismo ang nagplano ng pinakamalaking corporate merger noong taong iyon. Binibining Santos. Alam nyo rin yon? Kung hindi man lang ako nag-research ng ganoon, paano ako maglalakas loob na mag-alay ng aking katapatan? Pero ikaw ba? Ay kontento na talaga sa sitwasyong ito? Paano kung hindi? Sa pamilya Reyes ngayon, sino mang makakuha sa inyo, Binibining Santos, ng formula ng siyam na pagbawi, ang siyang magiging tagapagmana. Alam ng lahat kayo, Binibining Santos, ay determinado na suportahan si Victor. Ano pa ang magagawa ko? Kung gagawin mo ang isang bagay para sa akin, ako mismo ang maghahatid ng reseta ng siyam na pagbawi. Ang reseta? Ano yon? Pakasalan mo ako! Gusto kitang pakasalan. Pero alam ng lahat na sa makalawa ay kasal mo na kay Victor Ramirez. Kaya, kailangan mong pumunta. Dahil ayaw ng bunso sa pamilyang Reyes, aalis na ako. Teka, Binibining Santos, baka nagkakamali ka. Hindi karapat-dapat sa'yo si Victor Ramirez. Ang kasal, pupunta ako, man. Si, Ang ganda ng pagkakapareho nila. Ang ganda talaga nitong itim. Clara, tingnan mo ang wedding photos ko kay Victor. Maganda ba? maganda naman. Magkapareho kayo. Bagay na bagay. Anong sinabi mo? Kasi sa tingin ko naiinggit ka lang. Pareho tayong mag-aasawa sa pamilyang Reyes. Pero wag mong kalimutan, may certificate ako at ikaw ay kerida lang. Ay, tama na yung kerida na yan. Dahil ang pamilyang Reyes ay isang malaking konglomerato at maraming kilalang pamilya ang gustong magpabango. Ngayon, kung kayong dalawang magkapatid na babae ay magtutulungan, hindi ba't mas maganda pa iyon? Tatay? Hindi lang ang reputasyon at estado ng pamilyang Sterling, kundi pati ang pamilya ng nanay ko ay ang Republika ng Oak Havens, pinakamalaking dinastiya ng medisina. Sa tingin mo ba magiging kerida ako? Sinabi lang ng basta ng kapatid mo yan. Kaya bilang ate, huwag mo nang isipin. Kaya ang kaligayahan at kasal ko ay dapat ibigay lahat sa kanya? Ang dami ng pinagdaanan ng kapatid mo. Kaya dapat kang magbigay sa kanya. Tama lang yan. Nanay, nakikita ba ito ng kaluluwa mo sa langit? Ito ang asawang inalagaan mo habang buhay at ang kanyang pamilyang Santos. Sa nakaraang buhay ko, ganyan siya. Nanonood lang ng malamig habang inaapi at binubuli ako. Tatay, tulungan mo ako. Sa buhay na ito, hindi na ako uulit ng parehong pagkakamali. Isang araw na lang. At hindi na ako makapaghintay na tanggalin ang bawat tumor na tumutubo sa akin, bawat isa. Binibining Santos, ang disaster relief shelter ay naasikaso na. Bukas na ang malaking araw mo. Umuwi na ba tayo? Huwag magmadali. Sa nakaraang buhay ko, ginamit ni Victor Ramirez ang pondo para sa disaster relief para bumili ng mga pekeng gamot para sa mga biktima. Nagdulot ito ng isang malaking sakuna. Mayroon akong solidong ebidensya. Pero ako, ang hopeless romantic na yon, ay lubos pa ring nagtiwala sa kanya, Victor Ramirez. Sa pagkakataong ito, magbabayad ka? Ako ay tatayo sa harap ng lahat at bubunutin ang iyong mapagkunwaring maskara. May isa pang palabas na dapat abangan. Tara na! Base sa intel ko mula sa nakaraang buhay, ito mismo ang oras at lugar kung kailan si Victor Ramirez gumawa ng kanyang pangalawang deal. Hindi na natin dapat ipasok ang mga pekeng gamot na ito. Maaari tayong magkaproblema nito. Nakuha mo na ang parte mo sa huling deal. Ngayon, gusto mo man o hindi, wala kang pagpipilian. Ano ba ang iniisip ko?
Ang batch na ito ng disaster relief drugs ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso sa papel, Makakakuha ka. ng 20 milyong pisong kickback, 5 milyong piso na mas malaki kaysa noong nakaraan. Ginoong Victor Ramirez. Ayos na ba yan sa'yo? Ginang, ano sa palagay mo? Matibay si Ginoong Luis. Maaari na nating ipagkatiwala sa kanya ang mga malalaking proyekto mula ngayon at tiyak na hindi siya magkakamali. Mabuti. Susundin ko ang sinabi mo. Nakuha ko na ang ebidensya. Victor Ramirez, Maya Santos. Ang kasal bukas. Sisiguraduhin kong mapapahamak kayong dalawa. Clara, alam mo, ang saya-saya ko ngayon. Dahil sa wakas ay napangasawa ko na ang babaeng pinakamahal ko. Kung hindi lang ako namatay noon. Victor, ako talaga ay muling maluloko sa iyong matatamis na pangako. Clara, ang ating kasal ay magsisimula na. Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa akin? Paano mo aasahan na magtiwala ako sa iyo? Ang pagbibigay mo ng resipe ng sabaw ng siyam na pagbawi sa akin ang pinakamagandang patunay ng iyong tiwala. Bukod pa riyan, Sa buhay na ito. Nauna na ang timeline ni Victor. Huwag kang magmadali. Plano kong, sa harap ng lahat ng bisita, ay personal kong ibigay ito sa iyo. Sa ganoon, ito ay tunay na magpapakita ng aking lubos na tiwala sa iyo. At saka, sa pagkakataong ito, naghanda ako ng 3 regalo para sa iyo. ano-ano iyon? Malalaman mo rin. Ang 3 regalong ito ay ang iyong 3 hatol na kamatayan. Kapag naibigay ko na ang mga ito, wawasakin kita. Victor. Narito na ang lahat ng bisita. Kung magpapakatagal ka pa, maiisip ng mga tao na walang konsiderasyon si Clara. Clara, maghihintay na lang ako sa labas. Tama yan, Clara. Dapat kang magmadali. Ikaw ang bida ngayon. Nakatutok sa iyo ang lahat ng mata. Kaya't manatili ka lang diyan. Panoorin mong mabuti. Victor, tara na. Kung gayon, maghintay ka lang at makikita mo. Clara, malapit nang magsimula ang kasal. Hindi ka pa rin talaga handang magtiwala sa akin? Basta ibigay mo ang reseta ng sabaw ng siyam na pagbawi sa akin. Ako ang mamamahala sa Grupo Reyes. Sa ganoon, matutupad mo ang huling hiling ng iyong ina at magagamit ang formula na ito para magligtas ng mas maraming buhay. Gusto mo ang formula? Sige, walang problema. Pero kailangan mong ulitin ang pangako mo. Sa harap ng lahat. Clara, kailangan ba talagang maging ganyan kakabata? Kung ayaw mo, hindi matutuloy ang kasal. Sasabihin ko na nga. Maghintay ka lang, Clara Santos. Kapag nakuha ko na ang formula na iyon, tapos ka na. Clara, magiging mabuting asawa ako. Sasambahin kita at gagawin kang pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Mapasaya ng isang lalaking tulad ni Ginoong Victor Ramirez, na napakaguwapo, mayaman, at tapat na nagmamahal, si Binibining Santos ang pinakamapalad na babae sa buong mundo. Clara, magiging mabuting asawa ako. Sasambahin kita at gagawin kang pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Clara Santos, magbabayad ka para dito. Habang masyado kang mayabang ngayon, mas malaki ang kahihiyan mo mamaya. Victor Ramirez. Perpekto. Sa wakas, akin na ito. Mga kagalang-galang na panauhin, ipinahahayag ko na ang pinakainabangang kasal ng siglo ng Republika ng Maligayang Puno ay magsisimula na. Bigyan nating ng malakas na palakpakan ang ikakasal na lalaki ngayong araw, ang pinakabatang tagapagmana ng Grupo Reyes, si Ginoong Victor Ramirez. At samantalahin din nating salubungin ang ating ikakasal na babae
Ang tagapagmana ng mga Santos, si Binibining Maya Santos. Maya Santos! Hindi ba't sinabi lang nila na ikakasal sila kay Clara Santos? Clara, salamat sa pagpunta mo sa kasalan ko kay Victor. At sa pagbibigay mo ng reseta ng siyam na pagbawi. Pero hindi na namin kailangan ng presensya mo rito. Umalis ka na. Bakit ako ang aalis? Dahil ako ang nakapangasawa kay Victor. Ako si Ginang Reyes. Lumabas ka kung alam mo ang ikabubuti mo. Ayokong makarinig pa ng kalokohan mo. Gusto kong marinig na sabihin mismo ni Victor sa akin. Victor, ano ang masasabi mo? Tama si Maya. Mula pa sa simula, hindi ko talaga balak pakasalan ka. Ang tanging minamahal ko ay si Maya. Ginagamit lang ba nila si Binibining Clara? Paano naman naging ganoon kalupit ang lalaking yon? Si Maya Santos namang yan, ay hindi rin naman santo. Kasama si Victor Ramirez, bagay na bagay sila. Victor, Clara Santos. Anong ipinagmamalaki mo? Ngayon, ang reseta ng siyam na pagbawi ay nasa akin na. Ako, si Victor Ramirez, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Walang imposible para sa akin. Ang mga chismis ng iba ay wala sa akin yon. Sigurado ka bang walang problema ang reseta ng siyam na pagbawi na ito? Ano? Ako mismo ang nag-check nito. Hindi ito maaaring mali. Paano nangyari ito? Ano ba to? Ang formula ng sabaw ng siyam na pagbawi ay dapat na may siyam na sangkap. Bakit 8 lang ang nakalista rito? Kasi, hindi ka karapat-dapat sa lihim na formula ng lolo ko. Ito ang unang regalo na ibibigay ko sa'yo. Ang cute-cute mo. Niloloko mo ako? Sige, sakalin mo ako. Gawin mo. Pero kung gagawin mo yan, hindi mo na makukuha ang huling sangkap na yon. Kailangan ko ang formula na 2 para maging tagapagmana ng pamilya Reyes. Hindi ko kayang mag-aksaya ng pagkakataon ngayon. Clara, ano ang kailangan kong gawin para makuha sa iyo ang formula? Simple lang. Pasayahin mo ako. Sampalin mo ng ilang beses ang babaeng ito. Tapos papaluhurin mo siya at pagsusuma mo sa akin. Victor, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ginagamit ka lang niya para maghiganti sa akin. Hindi niya ibibigay sa'yo ang formula. E di hayaan mo ang minamahal mong si Victor ang magdesisyon para sa sarili niya. Isang pagkakataon lang. To, huwag mong pagsisihan. Ikaw! Ang lakas ng loob mong maghasik ng lagim sa pagitan namin ni Victor. Gagapangan ko ang bibig mo. Tama na. Victor, mas mahalaga ako sa'yo kaysa kanino man, di ba? Maya, talagang hindi mo naiintindihan ng mga lalaki ano? Si Victor, dahil kayang-kaya niyang iwanan ako para sa'yo. E di syempre kayang-kaya rin niyang iwanan ka para sa sarili niyang kapakanan. Maya, gawin mo. To para sa akin. Para sa kinabukasan natin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pero ako, Tigil! Mapaghimagsik na anak na babae. Ang lakas ng loob mong apihin ang kapatid mo. Paparusahan kita ngayon din. Noong sina Victor at Maya ay nang-aapi sa akin, wala kang ginawa. Ngayon, itong si Maya ay sinampal lang, bigla kang tumakbo para ipagtanggol siya. Anong klaseng ama ka? Kapatid mo siya. Kahit may nagawa siyang mali, dapat mong palampasin. Ang ginawa ni Maya ay hindi basta-basta mapapalampas. Huwag kang umiyak sa akin pagkatapos kapag ibinagsak mo ang pamilya Santos at huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Clara, ano pa ang gusto mo? Victor, ito ang regalo ko para sa iyo. Ang pangalawang regalo. Maligayang bati sa inyong kasal. Itigil mo na ang pag-aangkat ng mga gamot na hindi kilala ang pinagmulan. Papunta ka sa kapahamakan. Itigil mo na ang pag-aangkat ng mga gamot na hindi kilala ang pinagmulan. Papunta ka sa kapahamakan. Nakuha mo na ang parte mo sa huling transaksyon. Ngayon, gusto mo man o hindi, wala ka nang magagawa. Ano ba ang iniisip ko? Ang halaga sa libro ay 30 milyong piso. Makukuha mo ang batch ng mga gamot para sa relief na may 20 milyong pisong kickback. Diyos ko, Ginoong Victor Ramirez, nasisiyahan ka ba?
5 milyon pa iyan kaysa noong nakaraan. Pinaghihinalaang gumamit ng pondo para sa relief. Ga. Si Ginoong Victor Ramirez ay pinaghihinalaang gumamit ng pondo para sa relief, para bumili ng mga gamot na hindi kilala ang pinagmulan. Nasisiyahan ka ba, Ginang, at kumuha ka ng parte? Ano sa palagay mo? Isang napakalaking kickback. Mabubunyag ito. Palaging maaasahan si Ginoong Luis. Sa susunod, ipagkatiwala mo sa kanya ang mga malalaking proyekto at walang magiging problema. Tama, malaki ang problema niya. Huwag kayong malinlang ng bidyong ito. Gawa ng AI ang bidyong ito ni Clara. Eksakto. Ginagawa lang ito ni Clara dahil iniwan siya ni Victor. Sinadya niya kaming pagbintangan. Peke man o hindi ang bidyong ito, kapag dumating na ang pulis, malalaman mo. Ano? Tinawagan mo ang pulis? Ang cute-cute mo? Paano mo nagawang tumawag ng pulis? Ano? Kaya, ano ang masasabi mo sa pangalawang sorpresa na ito? Victor, sinisiraan tayo ng babaeng ito. Hindi mo siya pwedeng palampasin. Ang cute-cute mo? Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala katuso. Naging tuso ako dahil pinilit mo ako. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Masaya ka na ba? Huwag mong kalimutan, ang pagpapakasal mo sa pamilya Reyes ay inayos ng iyong yumaong ina. Pero ngayon, nasaktan mo ang aming pamilya. Anong pagkakataon pa sa tingin mo ang meron ka para makapag-asawa sa pamilya Reyes ngayon? Sa paggawa nito, binigo mo ang iyong ina sa kanyang libingan. Victor, masasabi ko wag kang masyadong kampante. Ang pamilya Reyes ay may higit sa isang anak na lalaki. Ano? Sino pa sa tingin mo ang magpapakasal sa iyo? Nung tinulungan mo ako dati, nagawa mong masaktan si Tita Susana at Tito Juan? Kahit na ang mga kapatid ko ay magpakasal sa iyo para sa formula, pagpasok mo, gagawin nilang impyerno ang buhay mo. Hindi naman tungkol sa mga kapatid mo ang sinasabi ko. Tungkol ito sa tiyo mo, si Joaquin. Hahaha. Ang tiyo ko? Nababaliw ka na ba? Ang tiyo ko ay hindi magpapakasal sa asawa ng sarili niyang pamangkin. Tapos na tayo. Wala na tayong relasyon. Bakit hindi ako pwedeng maging kasama niya? Alam ng lahat na ang tiyo ko ay nagretiro na ilang taon na ang nakalipas dahil sa mga problema sa kalusugan. Bakit siya magpapakasal sa isang tao na hindi niya pa nakikilala, lalo na sa isang taong tinapon ko? Ako ang magpapakasal sa kanya. Victor, at itong pangatlong regalo ko. Ano ang masasabi mo? Anong problema? Hindi ba't may sakit si Tito Joaquin? Hindi ba dapat nagpapahinga siya? Paano siya napakasigla tingnan? Huwag kang mag-alala, Maya. Si Tito Joaquin ay maaaring isang malayang espiritu sa pamilya Reyes, pero nakatatanda pa rin siya. Ngayong dumalo siya sa ating kasal, ibig sabihin, alam na ng lahat ng mayayamang pamilya na ikaw ang tunay kong asawa. Clara, kahit ang tito ko ay dumating ngayon, ibig sabihin, tinanggap ng mga nakatatanda sa pamilya Reyes. Si Maya, tigilan mo ang paggulo. Kung hindi, kahit ako, hindi kita mapoprotektahan. Tito Joaquin, napakasaya kung dumating ka. At nakita kitang napakaganda ng pakiramdam. Ito ang marriage license ng tito mo at ko. Ano? Maganda ang litrato, di ba? Kailan ito nangyari? Sa ngayon, ang tito mo at ako ay mag-asawa na, ayon sa batas. Mahal na pamangkin, nakita mo? Imposible. Ibigay mo yan. Huwag kang makialam sa hindi sayo. Huwag mo ngang isipin yan. Ang gulo. Uuwi na ako at magpapahinga. Bukas ay ang salo-salo ng pamilya Reyes. Papapuntahin ko ang isa para sunduin ka. Clara, ang lahat ng nangyari ngayon, plano mo ang lahat ng ito, di ba? Ginagamit mo ba ang pagtataksil para maghiganti sa akin? At hinabol mo si Joaquin? Victor, ang unang nandaya. Ay ikaw. Clara, ang lakas ng loob mo. Kakalaglang sa'yo ng panganay na apo ng pamilya Reyes. Nakikipag-ugnayan ka na agad sa bunso nilang anak. Hindi ko inakalang ang panganay na Binibining Santos ay kayang gumawa nito. Victor, sa ngayon, ako ang lehitimong tiyahin mo.
Dahil andito ang mga bisita, dapat kang mag-ingat sa mga galaw mo. O kung hindi, mapapahiya ang buong pamilya Reyes. Ikaw, Maya, ngayon ay kasal mo pa rin talaga. Bilang kapatid mo, narito ako upang batiin kayong mag-asawa ng maligayang pag-aasawa. Kahit na hindi pa naman masaya sa ngayon. Victor, Ikaw ay pinaghihinalaan sa... Paggawa ng Hindi pa naaaprubahang mga gamot. kailangan mong sumama sa amin. magbabayad ka rin para dito? Victor. Clara, magsisisi ka rin. Mahal kong tatay. At ikaw? Victor, Maya, akala mo ba talaga ay tapos na ito? Ito ay simula pa lamang? Nanay, Lumuhod ka. Ako ang pumili kay Clara Santos para sa'yo, pero ang gusto mo, yung anak sa labas ang hinabol mo, tingnan mo ang nangyari. Dinakip ka ng mga pulis sa mismong kasal. Salamat sa Diyos na hindi ko sinabi sa pamilya Reyes tungkol sa gulo sa kasal na ito. Ang mga kaibigan at kamag-anak lang ng pamilya Santos ang nandoon. Kung hindi, sira na ang pangalan ng pamilya Reyes dahil sa'yo. Kung malaman ito ni matandang Ginoong Reyes tungkol sa mga gamot para sa sakuna, lahat ng pinaghirapan mo sa pamilya Reyes mawawala. nanay, 20 milyong piso lang yon. Alam mo namang lampas sa 20 milyong piso yon. Kailan ka pa naging ganito kaiksi ang pag-iisip? Pondo yon para sa sakuna. Paano mo nagawang isipin yon? Ito, inayos ko na ito para sa'yo. Tungkol naman sa anak sa labas na yon, kung hindi mo siya mapapasunod, huwag mong sisihin ang tatay mo at ako kung maging walang awa kami. Itatakwil ka namin. Tsk! Naiintindihan ko. Buntong hininga, nanay. Clara, ang lakas ng loob mo? Tinawagan mo pa ang pulis para sa akin? Ako ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Sino sa tingin mo ang maglalakas loob na arestuhin ako? Mapagplano talaga ang mga Santos. Gusto nyo ipakasal ang dalawang anak nyo sa pamilya Reyes? Naghahati kayo ng pusta, ha? Victor, pakiusap, ikaw lang ang nasa puso ko. Ang pangyayaring ito ay nakapagpabagsak na ng posisyon ko sa pamilya Reyes. Kaya ang reseta ng siyam na pagbawi. Victor, pakiusap, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, makukuha ko yon para sa'yo. Tutulungan ako ng tatay ko, sigurado ako. Maya, huwag mong personalin ito. Alam mo, napakahalaga sa akin ang formula na ito. Clara, Tatay, pag-isipan mong mabuti bago mo ako sigawan. Asawa na ako ni Joaquin Reyes. ako ang tatay mo. Ako ang nagluwal at nagpalaki sa'yo. Anong masama kung pagalitan kita? Akala mo napakasensitibo mo na ngayon. Hindi mo matanggap ang konting puna? Pinakasalan mo si Joaquin Reyes. Nang hindi mo man lang ako sinabihan? Kayo, dalawang magkapatid na babae ay pinakasalan ang magtiyuhin ng sabay at nagkagulo pa kayo sa iisang kasalan. Sa tingin ko, wala na talagang hiya ang natira sa'yo. Kahit sinabi ko sa'yo, ikakansela mo ba ang kasal ni Maya? Pero hindi mo naman kailangang agawin ng atensyon sa kasal ng kapatid mo. Ayan na naman, si Maya pa rin ang importante. Kung ganyan ka lang kasama ang loob, tatay, di mamayang gabi sa piging ng pamilya Reyes. Ikaw na mismo ang magsabi kay matandang Ginoong Reyes na hindi ka sang-ayon sa pagpapakasal ko kay Joaquin. Ikaw, At pagkatapos, kung na-offend mo ang pinuno ng pamilyang Reyes, si Clara ay masayang tutulungan ang kanyang ama na magsimula muli mula sa wala. Clara, isinilang ka sa isang pamilya ng mga doktor. Alam mo ang mga patakaran sa mataas na lipunan. Ngayon, tumawag ka pa ng pulis at niwalan ng halaga ang reputasyon ng pamilyang Reyes. Sa tingin mo, paano ka pakitunguhan ng mga Reyes mula ngayon? Alam kong kayang takpan iyon ng mga Reyes. Kaya nga ako naglakas loob na gawin iyon. Ngayon, hindi lang ako ang panganay na binibining Santos. Tagapagmana rin ako ng medikal na Santiago.
Naniniwala ako na naiintindihan ng mga Reyes ang ibig sabihin noon. Pagod na ako, tatay. Kung wala nang ibang sasabihin, alis na ako. Nahadlangan ni Maria ang lahat ng bagay tungkol kay Victor. Si Lolo ay nagkukunwari na hindi niya alam, pero iaanunsyo niya sa biging ng pamilya na sasali ako sa grupo. Clara, 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 Clara. Ang nakikita mo pa lang ay simula pa lang ng mundo ng isang malaking pamilya. Sigurado ka bang gusto mong pumasok dito? Sa pagkakaroon lang ng mas maraming kapangyarihan ako makakapagbago sa pangit na mundong ito. Hindi lang ito huling hiling ng nanay ko. Ito ang layunin ng buhay ko. Clara, hindi magiging madali ang landas na ito. Kahit na mag-asawa na tayo ngayon, natatakot ako na hindi kita masyadong matutulungan. Ang piging ng pamilya, kailangan mong maghanda ng mabuti. Natulungan mo na ako sa mahalagang unang hakbang. Para sa natitirang paglalakbay, mag-iingat ako sa bawat hakbang. Ginoong Reyes. Ang ganda-ganda ng itsura mo ngayon. Talagang napakaganda. Ang insensong pampakalma sa pagtulog ni Ginang Reyes ay talagang kahanga-hanga. Ganon din ang iniisip ko. Ginang Reyes ay tunay na pagpapala para sa'yo. May dinner tayo ngayong gabi kasama ang pamilya. Sunduin mo si Ginang Reyes. Ako na ang sasalo kay Ginang Reyes. Opo, sir. Ikaw, pasaway ka. Hindi ka talaga natututo, ano? Bago ka lang nakabalik sa maayos na pagtulog. Ngayon naman, bumalik ka na sa pag-inom ng tsaa. Nanay, alam mo namang maayos na ang tulog ko ngayon. Hindi ba pwedeng tikman ko man lang ang masarap mong tsaa? Gusto mo? Kunin mo na lahat. Huwag ka nang magpaiwan dito. Ano na naman? Nanay, ang babaeng santos na iyon, ngayon, siguraduhing maalagaan siya. Kakakuha mo lang sa kanya mula sa pamangkin mo, pinoprotektahan mo na agad. Nanay, ang babaeng santos na iyon ay malaking tulong sa akin. Dati, mahina ang kalusugan ko, kaya hinayaan kong magwala si Victor. Pero ngayon, inalis niya ang pinakamalaking hadlang ko. Kung ano ang kaya ng anak mo, alam mo nang lubusan. Hindi ko hahayaan si Victor na sirain ang pamana ng ating pamilya. Ito ba talaga ang anak kong ayaw makialam sa mundo? Hindi ko maiwasang isiping bigla kang naging determinado dahil gusto mong tulungan ang babaeng santos na iyon. Nanay, aminado ako, ang babaeng santos na iyon ay matalino, matapang, at ambisyoso. Pero ginagawa ko rin ito para sa iyo, para sa mga salinlahi ng pamana ng ating pamilya. Sige, sige, sige. Matanda na ako. Kahit anong gusto mong gawin, gawin mo na. Nanay ang naniniwala sa iyo. Matandang Ginoong Reyes, alam mo, dati, ayaw na ayaw ni Joaquin na mag-asawa. Ngayon, nakilala niya si Clara, nagpakasal sila, at gumaling ang kanyang kalusugan. Hindi ba ito ang tinatawag na tunay na pag-iibigan? Ha ha ha. Ginoong Va, Clara, iho. Ito. Ay, nanay, hindi ba ito galing sa spring auction ngayong taon, yung set ng hikaw at kwintas na perlas? Naku, mahigit 6 na milyong dolyar yan. Joaquin, mukhang si nanay ay talagang nasisiyahan sa asawa mo. tingnan mo kung magugustuhan mo. Salamat, nanay, at talagang nagustuhan ko ito. Naisip ko lang na mukhang mamahalin ang set na ito, at nais kong itabi ito para sa kasal ninyo, para sa swerte. Sana naman ay subukan ninyong dalawa na bigyan ako agad ng mga apo. Joaquin, panahon na para magpakalma at magtayo ng karera. Ngayong gumaling ka na, panahon na para harapin mo ang mga responsibilidad. Sa kumpanya, ngayon, may konting oras pa, bago ang hapunan ng pamilya. Sumama ka sa akin sa silid-aralan. Ibabrief kita tungkol sa mga pangunahing operasyon ng kumpanya. Pupunta na ako. Maria, ngayong mas maayos na ang kalusugan ni Joaquin, at sasali na siya sa kumpanya, makakatulong na siya sa pamilya Reyes. Mula ngayon, si Victor ay pwedeng sumunod kay Joaquin at matuto sa negosyo. Oo, nakakagaan ng loob na gumaling na si Joaquin. Ikaw at ang kapatid mo ay makakapagpahinga na ngayon. Si Victor ay maaaring ang tagapagmana ng pamilya Reyes, pero aminin natin, bata pa siya. Dapat talaga siyang sumunod kay Joaquin at magkaroon ng mas maraming karanasan. Humpa. Sa pagkakaalala ko, si Victor ay hindi pa nakakakuha ng reseta ng siyam na pagbawi, di ba? Ang pagtawag sa kanya bilang tagapagmana ay mukhang napakaaga, hindi ba? Pagkatapos ng lahat,
Ang magbilang ng sisiw bago pa man mapisa ang itlog ay hindi magandang bagay. Mas magaling pa rin kaysa sa isang babaeng tulad mo. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na mamuno sa pamilya Reyes. Roberto, wala na akong nakikitang iba rito. Umalis na tayo. Kaya mukhang lahat sa pamilya Reyes ay may sariling agenda. Marahil ang pagtulong kay Joaquin na makuha ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Reyes upang matupad ang hiling ng aking ina ay hindi naman pala mahirap. Ginoong Santos, nangako ka sa akin na paiiralin mo si Clara, na hiwalayan si Joaquin. Sumalungat ka sa usapan. Tumigil ka diyan, Clara Santos. Ako ang iyong sariling ama. Ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito at nagpalaki sa iyo. Ano ba ang masama kung sisigawan kita ng kaunti? Ama, kapwa kami ni Maya ay mag-aasawa sa mga pamilyang konglomerato. Hindi ba dapat masaya ka dyan? Dati, ang kalusugan ni Joaquin ang dahilan kung bakit hindi siya kasali sa pamilyang negosyo. Ngayon ay gumaling na siya, at si matandang Ginoong Reyes ay labis na nagmamahal sa kanyang bunso. Si Joaquin ay maaaring siya ang mauupo sa pwesto. Pero, Walang pero-pero dyan. Sabihin mo sa akin, ano ang mas mahalaga? Ang iyong anak sa labas? O ang dangal at pamana ng pamilyang Santos? Huwag mong kalimutan ang itinuro mo sa akin. Huwag ilagay lahat ng itlog sa iisang basket, tulad ng itinuro mo sa akin. ngayon, Ginoong Victor Ramirez, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pero ang walang utang na loob na anak na iyon, ayaw makinig. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makipagkumpetensya kay Maya at pakasalan ang iyong tiyuhin. Kapag lumaki na ang mga bata at ayaw nang makinig, ano pa ang magagawa nating mga magulang? Kaya ang sinasabi mo ay nagseselos pa rin si Clara dahil hindi ko ginawang opisyal. Pero ngayon, nagmadali siyang pakasalan si Joaquin. Magiging mahirap para sa kanya na bumalik. Tusok ang matanda ka. Akala mo ba talaga hindi ko alam na naglalaro ka sa dalawang panig? Tapos na ang usapan. Bakit ko naman sasaktan si Joaquin para sa iyo ngayon? Ang pinakabatang anak na lalaki ng pamilya Reyes at ang panganay na apo ay kapwa manugang ko na ngayon. Ngayon ang pamilyang Santos ay maaari nang umangat upang maging tunay na mayamang pamilya. Hindi masaya kapag ako mismo ang gumagawa. Mas nakakaaliw ang panonood sa kanila na mag-away na parang mga aso. Anong tinitingnan mo? Anong nakakatuwa? Doon ako tumitingin. Sa dalawang kuliglig na tumatalon-talon. Nakakatawa talaga. Nakakatuwa nga. Hoy ngayon, kakagaling mo lang, kaya hindi ka dapat umiinom. Tama. Sige, mahal. Clara, paano mo nagawa to sa mismong harap ko at nakikipag-flirt kay Joaquin? Wala kang respeto sa akin. Victor, hahanapan kita ng paraan para makuha ang lihim na formula. Ito lang kasi. Anong pag-asa? Sana palagi akong makasama sa tabi mo, Victor. Well, depende yan sa magiging performance mo. Clara. Ang lalaki ng mga hikaw mong perlas mo. At itong kuwintas. Binigyan ka rin ng regalo ng mga Reyes, di ba? Tumigil ka diyan. Clara Santos. Huwag mong isiping dahil lang napangasawa mo ang bunso sa mga Reyes, pwede mo na akong apakan. Narinig kong mahina ang pangangatawan ng bunso sa mga Reyes mula pagkabata. Mukha siyang malusog ngayon. Pero sino ang nakakaalam? Baka huling sigla lang yan bago tuluyang bumagsak. Kapag dumating ang panahong yon, magmamakaawa ka sa kin kay Victor para iligtas ang sarili mo. Maya, sa halip na magbanta ka rito, magreklamo ka na lang kay matandang Ginoong Reyes. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ay Clara, pasensya na, hindi ko sinasadya. Clara, alam kong nagkamali ako noon. Pero bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag. Maya, piging ng pamilya Reyes ito. Ang kapal ng mukha mo. Clara, huwag kang mag-alala. Ito, aphrodisiac lang yan. Hindi ka mamamatay. Ay, Clara! Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Tulungan kitang bumalik sa kwarto mo? Ayos ka lang ba, Ninang Reyes? Ano ba ang ginagawa mo?
Hindi mo ba nakikita na kausap ko si Ginang Reyes dito? Ginang Reyes, inutusan ako ni Ginang Reyes na bantayan siya. Napansin ko, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Ginang Reyes, kaya naparito ako para tingnan. Ginang Reyes. Basang-basa ang damit ko. Pwede ba dalhin mo ako sa salas? Opo, ma'am, dito po. Clara, alam kong mag-iingat ka. Kapag nahuli kang nasa kama kasama ng iba, tingnan natin kung paano mo magpapasikat sa harap ko. Ang bango ng amoy. Teka, karaniwan na sa itaas ang mga salas. Bakit? Dinadala mo ako sa hardin? May mali. Kung gusto talaga akong alagaan ni Ginang Reyes, ipapadala niya ang tagapangasiwa. Bakit malapit na tayo, Ginang Reyes? Baka isang batang Tulungan kita. taong nakasuot ng waiter? Ikaw pala. Clara, inaantay na kita. Victor, nawawala na ba ang isip mo? Clara, alam kong mahal mo pa rin ako. Lumayo ka lang kay Joaquin at kalimutan na natin ang lahat. Mahal kita? Ang minamahal ko ay si Joaquin Reyes. Kung hindi, hindi ko siya pakakasalan, lalo na't kumuha pa kami ng marriage license. Clara Santos, tama na ang kalokohang ito. Ang meron ako kay Maya ay pakitang tao lang. Pero ikaw? Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para maghiganti sa akin. Clara, sa lahat ng mga taong ito, nasa tabi mo lang ako. Tinulungan mo akong magplano, nakumbinsi mo ang mga tao para sa akin. At ginawa mo ang lahat ng charity work sa ngalan ko. Gusto mo talaga ako. Bakit hindi mo na lang ako pagbigyan ngayon? Siyempre, hindi ako magpapatalo. Sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ngayong binigyan ako ng pangalawang pagkakataon, paano kita palalampasin? Victor Ramirez. Minahal kita noon. Nanatili ako sa tabi mo. Dahil akala ko kapag ikaw na ang naging pinuno ng konglomerato, gagawa ka talaga ng mabuti para sa mga tao. Para ang lahat ay magkakaroon ng pantay na access sa healthcare. Ano? Pero ikaw, ginamit mo ang kapangyarihan mo para kumita. At nakipagkumpetensya ka sa mga ordinaryong tao para sa iyong makasariling hangarin. Hindi ka nasisiyahan. Wala kang iba kundi masamang tao. Kaya, sa huli, tungkol lang pala ito sa iyong mga hangal at katawatawang pangarap. Clara Santos, ang tanga-tanga mo. Ang Republika ng Maligayang Puno ay may daan-daang milyong katao. Ilan ang matutulungan ng tinatawag mong katarungan? Kung walang pribilehiyo, paano magpapatuloy ang mga mayayamang pamilya at dinastiya, ang mga sirkulong ito na nagtagal ng mga siglo, kung gayon? Clara Santos, kung magpapakabait ka lang at makikinig sa akin, kapag naagaw ko na ang imperyo ng Reyes, baka payagan pa kitang magpatuloy sa iyong nakakatawang charity. Panaginip mo lang yan. Clara Santos, babae ka ng akin. Kung hindi kita makukuha, hindi rin makukuha ni Joaquin. Ikaw at ang imperyo ng Reyes ay magiging akin. Alisin mo ang kamay mo sa akin, Victor. Lola, Aksidente kong, nabuhusan ng alak si Clara. inalok ko siyang samahan siyang magpalit. Pero ayaw niyang sumama ako. Tapos, nakita ko ang isang waiter na nabuhusan din ng alak si Victor at inalok siyang dalhin para magpalit. Nang umalis ang waiter na iyon, nahulog ang isang hairpin. Iyon mismo ang lagi niyang suot? Sa tingin mo ba ay may something siya at si Victor? Binibining Santos, mag-asawa na ang kapatid mo at ang anak ko. Hindi ka pwedeng basta-basta magkalat ng chismis na ganyan. Lola! Sinasabi ko sa inyo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Wala akong ginawang gawa-gawa. Ito lang, Lola. Pakiusap. Para sa kapakanan ni Clara at sa kanyang malalim na debosyon, huwag mo siyang sisihin. Clara, sisiguraduhin kong makita ng lahat ang iyong walang hiyamong pag-uugali. Iyon lang ang paraan para ibagsak ka mula sa iyong mataas na kabayo at panooring mabulok ka sa putik. Clara, ngayon ay ang piging ng pamilya Reyes. Nandito ang lahat ng pamilya at kaibigan natin. Paano mo at ni Victor nagawa ang isang bagay na napakahiya? Paano ito nangyari? Joaquin, Clara.
Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Nanay! Nabasa ko nang hindi sinasadya ang aking damit. Sabi ng isang tauhan na dadalhin nila ako sa lounge. Pero bigla na lang silang nawala sa kalagitnaan ng daan. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito, kaya ako nawala. Buti na lang nandito si Joaquin. Kung hindi, kailangan mo pa sanang hanapin ako. Sino ang mag-aakala na ang aking magandang asawa ay hindi lang magaling sa paggawa ng insenso? Ang kanyang pag-arte ay kahanga-hanga rin. Ano ba ang nangyari sa lahat ng sigawan? Nadulas lang ng bahagya si Clara. Tinitiyak ko lang na ayos lang siya. Oh, tama, nanay. Hindi ba't pauwi ka lang para magpahinga? Anong ginagawa mo rito, kasama sina Maria at Sarah? Ano ang nangyayari? Dahil lahat ito sa magandang asawa ng iyong pamangkin. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakita niya ang iyong pamangkin at si Clara na nagkikita rito. Kinaladkad niya ang lahat para humingi ng hustisya para sa kanya. Lola, Nanay, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Nandito siya kasama si Victor. Magkasama. Lola, kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Paninirang puri. Maria, ito ba ang magandang asawa na gustong-gustong pakasalan ng iyong minamahal na anak? hindi ako nagsisinungaling. Ang hairpin na ito ay patunay. Ah, ang hairpin na ito ba ang ibig mong sabihin? Ito, Maya, noong una kang sumali sa Pamilya Reyes, sinabi mong gusto mo ito at nagmakaawa ka sa akin para dito. Kaya paano ito naging akin ngayon? Ikaw, Well, kailangan kong sabihin. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na halata ang paglaki sa labas ng pamilya. Walang galang na angkop sa isang marangal na pamilya. Natutunan ang lahat ng masamang ugali ng isang kabit at pinagkakalat pa ang kasinungalingan. At hindi lang iyon, para siraan ang kanyang kapatid, handang itapon ang dangal ng pamilya. Bukod pa riyan, ang asawa niyang ng babae kinabukasan ng kasal, iyon ba ay isang bagay na dapat ipagsigawan sa buong mundo? Maria, palagi kang magaling. Paano mo hinayaan si Victor na pakasalan ng isang tulad niya? Mula ngayon, wala nang kapayapaan sa bahay na ito. nanay, kailangan mong maniwala sa akin. Malinaw na si Clara. Tama na. Hindi kita kinilala bilang aking manugang. Bumalik ka sa pamilya Santos at pag-isipan ang iyong ginawa. Lola, pakiusap. Hindi ito maaaring mangyari. Clara, saan ba talaga itinago si Victor? Maya, asawa mo si Victor. Ikaw pa ang nagtatanong niyan? Hindi ba napakaloko-loko mo? Aray, Salamat. Walang anuman, walang anuman. Joaquin, kahit na wala siya kasama si Victor ngayong gabi, 3 taon siyang kasama noon. Nakasama na niya si Victor. Huwag kang magpaloko sa babaeng ito, napabago-bago ang isip. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ako ang asawa ng panganay na apo ng pamilyang Reyes. Ang magiging may bahay. Ikaw? Asawa ng panganay na apo? Kunin mo muna ang pag-aproba ng pamilyang Reyes. Ako, Ako ano? bilang anak sa labas ng pamilyang Santos, iniinsulto mo ang sarili mong kapatid sa harap ng publiko. Walang pakialam sa reputasyon ng pamilya. Bilang isang asawa, gaba, iniinsulto mo ang sarili mong asawa sa harap ng publiko. Walang hiya. Bilang manugang ng pamilyang Reyes, sa harap ng napakaraming kamag-anak, iniinsulto mo ang imahe ng panganay na apo. Hindi na nga lang ang pagsampal sa'yo. Kahit naturuan kita ng leksyon sa harap ng publiko, ako pa rin ang kakampihan nila. Gusto mong tayaan? Maya, mag-ingat ka. Sige, hindi sulit na sirain ang kalusugan mo dahil sa ganyang tao. Umuwi ka muna't magpahinga. Gumagaling ka na ba? Ako, humihina na ang droga. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Victor, pinauwi ko na siya. Pero, pasensya na talaga. Yung waiter na gusto mo, hindi siya mahagilap ng mga tao ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Iwanan mo ako. Let go! Pasensya na. Huling-huli na ako. Ang init.
Napakainit. Siya. Dinroga siya. Clara? Clara. Ay, oo nga pala. Salamat sa pagtayo mo sa tabi ko, Joaquin. Kung hindi dahil sa'yo, si Victor at ang anak sa labas na kapatid ko ay talagang ipinahamak na ako. Kung sakaling mangyari yon, ako ay lalaban hanggang sa huli, anuman ang mangyari. Clara. Clara. Gaano pa katagal ang kailangan kong maghintay bago mo ako tawagin sa pangalan ko? Kailangan mo ba ng regalo sa pagdating ko o ano? Hindi lang ako. Sanay pa. Huwag kang mag-alala, Clara. Habang nandito ako, walang sino man ang makakapinsala sa'yo. Na... Kukuha muna ako ng tubig. Victor, mukhang hindi ka pa rin natututo mula sa araw ng kasal natin. Noon, ginamit ko ang lihim na formula ni Lolo at mga yaman para ilagay ka sa tuktok. Ngayon, kayang-kaya ko ring ibagsak ka. Simula ng plano. Simula ng plano at isang masusing investigasyon. Victor, akala mo ba talagang malinis? Ang mga libro mo? Sayang lang. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kung maglakas loob kang galawin ang akin, magbabayad ka. Victor, bumagsak ang gamot mo sa medical board, kaya sinubukan mong suhulan sila ng 50 milyong piso? Victor, narinig ko sa mga katulong sa lumang bahay na hindi ka kumain ng hapunan. Kaya, nagluto ako ng sopas para sa iyo. Hindi mo naman kailangang mag-abala. Hindi ba't sabi ni nanay, magpapadala siya ng tagapag-alaga? Victor, gusto ko, ako ang mag-alaga sa iyo. At saka, ayoko nang may ibang tao sa paligid. Oo nga pala, nakausap mo na ba si nanay tungkol sa atin? Kailan tayo babalik sa lumang bahay? Nanay, yung buong pangyayaring yon mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa ring pauwiin si Maya? Hindi na nga siya makapagpakita sa publiko. Anong kapal ng mukha mong banggitin pa yan sa akin? Yung mga tao sa paligid ng lola mo. Alam mo namang mabuti kung gaano ako kahirap nagpanggap para suhulan sila. Pero siya, hindi lang siya nakatulong para makuha mo si Clara. Hinamak pa niya ako sa harap ng buong pamilya. Victor, sa nakalipas na ilang linggo, paulit-ulit kang nababangga sa trabaho. Ang finance department ay patuloy na humaharang sa pondo ng proyekto mo. Hindi mo ba seryosong inisip kung bakit? Dahil... Dahil yan kay Clara Santos at sa tito mong si Joaquin. Ano? Anak, ginawa ko ang lahat para itulak na. Ikaw ay pakasalan si Clara dahil sa kanyang kakayahan, sa mga lihim na medical formula ng kanyang lolo na si Panginoong Santiago at sa walang katapusang cash flow niya. Ngayon, para lang sa bagong drug approval, itinapon mo lang siya? Kung wala ang suporta niya, akala mo ba'y papayag ang tito mong si Joaquin at ang tita mo na palampasin yan? Hindi pa nagsasalita. Yung babaeng yan, na labis mong kinagigiliwan, ay nagalit din sa tito mong si Joaquin. Nanay, simula noong bata pa ako, lagi mong sinasabi sa akin na mapapasa akin ang pamilya Reyes. Nanay, kailangan mo akong tulungan. Victor, naalala mo ba si Ginoong Cruz? Yung naglingkod sa militar? Naaalala ko. Pero hindi tayo masyadong nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Ano pa bang masasabi ko? Masyadong magaling ang anak ko. Ang nag-iisang anak niyang babae, si Hannah Cruz, ay may gusto sa'yo. Trader na ako kay Clara. Hindi ko kayang ipagkanulo rin si Maya. Victor, ang pagiging tagapagmana ng conglomerate ng mga Reyes at yang babaeng yan, kailangan mong pumili. Naniniwala ako na ang anak ko
ay hindi gagawa ng maling desisyon. Maya, ipinag-areglo ako ni nanay sa anak ni General Cruz, kay Hannah Cruz. Makalipas ang 3 araw, pakakasalan ko na siya. Makalipas ang 1 buwan, sa mansyon ng mga Reyes, gaganapin ang kasal. Ano? Ililipat sa iyo ang bahay, ituring mo na lang na kompensasyon. Kung magpapakabait ka, maaari ka pang bigyan ng supplementary card. Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo, pero simula ngayon, hindi ka na ang asawa ni Victor Ramirez. Ginoong Reyes, na-secure na namin ang lahat ng blood-clotted resin mula sa Timog Kanlurang rehiyon. Tungkol naman sa sabaw ng siyam na pagbawi, ang kontrol natin sa pagbebenta ng 8 sangkap na panggamot ay lumampas na sa 85%. Mabuti. Kapag may gusto ang pamilya Reyes, palagi nating nakukuha. Kumusta na ang status ng bagong drug approval? Wala pa gaanong progreso. Para sa bagong drug approval, dagdagan ang pressure sa ang lupon ng medisina. 50 milyong piso lang naman yan, di ba? I-transfer mo. Pero sa ngayon, hindi natin may gagalaw ang ganoong kalaking pera mula sa Grupo Reyes. Lahat sila nang gigipit sa akin. Akala ba nila mapipigilan nila ako? Saan pa tayo makakakuha ng pera sa ngayon? Ang pinakamabilis na opsyon ngayon ay ang pundasyon ng kawang gawa ni Victor, ang press conference mamayang hapon. Kung aayon sa plano ang lahat, dapat makakalikom tayo ng pondo. Mabuti. Ayusin mo yung press conference mamayang hapon. Bilisan mo. Kailangan nating makuha ang perang yan. Opo, sir. Salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala sa pundasyon ng kawanggawa ni Victor. Ang lahat ng kita mula sa auction na ito ay mapupunta ng buo sa kapakanang pampubliko. Naniniwala kami sa inyong suporta at kabutihang loob, lalong lalakas ang aming reputasyon. At nagpapasalamat din kami sa Women Entrepreneurs Association sa kanilang donasyon ng collaborative painting. Salamat, Ginang Clark. Para sa iyong kabutihang loob, ang mga bata sa mahihirap na lugar sa bundok ay makakakuha ng mas maraming libro. At school supplies. Sunod, Ine-okison namin ang isang painting ng batang contemporary artist na si Leo Ramos. homecoming, starting bid. 3 milyon. Sumikat na talaga ang pintor na ito nitong mga nakaraang araw. Tumaas na ang halaga ng kanyang mga gawa. Solid na investment ito. 4 na milyon. Ang charity auctions ay para sa mabuting layunin. Kaming mga patriotes sa ibang bansa ay kailangang magpakita ng suporta. 5 milyon. Homecoming. Matagal nang naghihintay ang ating republika ng maligayang puno sa pagbabalik ng kanyang mga anak na nagpakasasa. 8 milyon. Ito ang painting na partikular na gusto ni Ginoong Victor Ramirez na suportahan natin. Itaas natin ang presyo. 15 milyon. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 50 milyong piso. Salamat sa lahat ng ating mga philanthropist. Sa inyong malaking suporta, Ang kabuuan mula sa charity auction na ito ay 50 milyong piso. Sa kabutihang loob ng lahat, sigurado akong malayo ang mararating ng ating charity work. Salamat sa inyong suporta. Ito ang pinakabagay na outfit sa'yo. Ang 50 milyong nakuha natin ngayon ay ililipat bilang consulting fee sa kumpanya ng pamangkin ng Deputy Director ng Ang Lupon ng Medisina. Naiintindihan, Ginoong Reyes. Ibang klase talaga ang director na ito. Inililipat-lipat lang ang pera. Sa isang banda, sinusuportahan niya ang painting ng kanyang bunso. At sa kabilang banda, ginagamit ang kumpanya ng pamangkin niya para maglinis ng pera. Ito yung 50 milyon. Ito ay dapat manatili sa pagitan natin. Na-finalize na ba ang core formula para sa sabaw ng siyam na pagbawi? Mabagal ang progreso. Sa ngayon, ang panig ni Joaquin ay masyadong nakabantay din dito. Gets. Kukunin ko para sa iyo ang formula sa lalong madaling panahon. Oo. Hannah, Ang tagal na pala talaga? Magpapakasal na naman si Victor? Huwag mo sabihin. May special privileges ba sa pagpapakasal ang mga conglomerate? si Maria yon. Siya mismo ang nagpawalang bisa sa marriage certificate niya kay Maya. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Noon, ang pamangkin ko. Ay napaka-attached sa isang anak sa labas, handang mamatay para sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang bilis niyang sumuko ngayon? Sumuko? Hindi kailanman susuko si Victor. Noon, ginawa niya yon para kay Maya, para mapilitan akong sumuko. Ngayon, para lang sa kapangyarihan, at benepisyo para mapilitan si Maya na sumuko. malugod nating tanggapin ang mga bagong kasal.
Talagang anak ng general. Kahit sa sarili niyang kasal, kaya niyang maging ganito katapang at walang inhibisyon. Ang ganyang kalayaan, talagang nakakainggit. Kilala kita, ang panganay na Binibining Santos. Clara Santos. Maligayang bati sa mga bagong kasal. Hannah, huwag mong pahirapan si Clara. Bakit ko naman papahirapan ang magiging hipag kong si Clara? Para saan yan? Ano? Bakit ka ganyan tumingin sa akin? May problema ba sa suot ko? O natatakan ba ang makeup ko? Hindi. Naisip ko lang. Ang tagapagmana ng mga Santos ay matalino at may klase. Paano naging bulag ang asawa kong tanga? Kumuha ng sirang mangkok at ituring itong kayamanan. Hannah, huwag kang magmalabis. Victor Ramirez. Makinig ka. Kung wala kang mukha na nakakapagpaligaya ng puso ko, kahit ikaw pa ang tagapagmana sa ikatlong henerasyon, o kahit ang papalit sa lupon ng matatanda ng Oak Haven, wala akong pakialam. Umalis ka na. Nagaantay pa ang mga tropa para magdiwang sa kasal ko. Magbigay palakpakan po tayo. Para sa pagpasok ng bagong kasal. Tsaka iba, nasaan si Maya? Kahit na si Maria at Victor ay nagtulungan laban sa kanya. Dahil sa ugali niya, ganito ba siya katahimik? Buisit, akala mo ba si Victor ay talagang iiwan ako para sa isang pilya na tulad niya? Hindi ako susuko ng ganito lang. Dahil si Victor ay ako lang ang may-ari niya. Naisip ko na. Tara na, tagay. Mga kaibigan, ikakasal ako ngayon, kaya kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang magsabi. Ang asawa ko ay pangatlong henerasyon na tagapagmana, kaya pera ay hindi problema. Tagay. Itong abay, hindi ba si Maya yon? Ito ang ginamit ni nanay noon para maakit ang mga VIP. Ang kanyang lihim na sandata, ang sayaw ng pang-akit. Walang lalaking makakanood nito nang hindi nahuhumaling. Victor, hindi ka makakatakas sa akin. Maya, Yung mananayaw na yon ay siya pala yung sobrang hinahangaan ni Victor. Yung anak sa labas. Clara Santos, hindi pa kita natatalo. Habang nasa akin ang puso ni Victor, hindi mo ako matatalo. Hindi mo ako kayang talunin. Naku, Maya. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong hukay. Tingnan mo ang katawan. Napakaputi at malambot. Napapahiya ang mga babae sa club. Kung mahahawakan ko lang siya, kahit 10,000 dolyar, babayaran ko agad. Kalokohan. Ano, Ginoong Victor Ramirez, gusto mo ba talagang ang babaeng minahal mo noon ay magsayaw ng pang-akit sa ating kasal? At maging chismis ng buong bayan? Anong problema, Victor? Sino yung mananayaw na nagpagalit sa'yo ng ganito? wala. Tito Ricardo, siya lang ay galing sa aming grupo ng sayaw na Apex. Yung grupo ng sayaw mo ay sikat na sikat, ha? Hoy, dahil galing siya sa grupo mo, paano kung ipahiram mo siya kay Tito Ricardo sandali? Yung malayong tito kong ito ay parang walang kontrol minsan, pero talagang magaling siya. Mataas ang tingin sa kanya ni Lolo. Kung mapapapanig ko siya sa akin, ang tsansa kong makuha ang pamilya Reyes ay tataas ng husto. Maya, alam kong maiintindihan mo. Dahil si Tito Ricardo ang humiling, paano ako, napamangkin niya, makakatanggi? Sakto! Hahaha!
Victor, ako to. Ikaw, sino ka? Ha, Binibini. Ako ang mayordomo ng malayong tiyuhin ni Ginoong Victor Ramirez. Si Ginoong Victor Ramirez ay ibinigay ka na sa aming amo. Kaya narito ako para sunduin ka. Hindi! Imposible yan! Hindi gagawin yan ni Victor! Isang mananayaw, isang laruan. Ano ba yung drama mo? Tigilan mo yan. Lumayo ka sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ako ng panganay na apo ng pamilyang Reyes. Ang asawa ni Victor. Isang hamak na puta ang mga has na gumamit ng pangalan ng pamilyang Reyes. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ngayon ay ang kasal ni Ginoong Victor Ramirez sa anak na babae ng pamilyang Cruz. Tigilan mo na ang kalokohan. Manahimik ka. Hindi ako isang hamak na puta. Ako ang asawa ni Victor. Binabalaan kita. Kung mga has kang hawakan ako, pababayarin ka ni Victor nito. Pagkatapos magsawa sa iyo ang aming amo. Saka ka umiyak kay Ginoong Victor Ramirez. Dalhin niyo siya. Oy, Ginoong Joaquin Reyes, Binibining Santos. Clara, tulungan mo ako. Binibining Santos. Kilala mo ba ang mananayaw na ito? Hindi. Hindi ko siya kilala. Ha, kung gayon, iiwan ko na kayo. Naghihintay sa atin ang amo. Sandali lang. May nahulog sa iyo. Ha, salamat. Binibining Santos. Umalis ka. Aray! Clara, umalis na tayo dito. Binibining Santos. Anong ikinagagalak mo? Si Ginoong Victor Ramirez ang nagbigay kay Maya. Alam na ng lahat sa grupo natin. Ano? Victor, hindi man lang sinubukan ni Victor na itago yon. Ano na naman ang balak niya? Pero ibig sabihin, hindi natatanggapin ang pamilya Reyes kay Maya. Clara. Walang utang na loob na anak. Ikaw ba ang gumawa nito kay Maya? At saan mo narinig ang mga chismis na yan? Magkasundo naman, sina Maya at Victor. Bakit niya ibibigay ito? Siguradong may hinanakit ka at sinubukan mong saktan siya. Lahat ay dahil sa selos ng nanay mo, kaya hindi nakasama sa akin si Elena. Si Maya ay laging tinutukso bilang anak sa labas. Ngayong nagawa na niyang magpakasal sa pamilya Reyes, may kapal ka pa ng mukhang maghasik ng away sa pagitan nila. Ikaw ang may gawa nito sa kanya. Eksakto kang katulad ng nanay mo, mapanlinlang at mapagmanipula. Tama na. Akala mo ba talaga na hindi ko alam ang nangyari noon? Noon, ang minamahal mong Elena ay ginamit ang impluensya ng kanyang pamilya para makialam sa lahat ng bagay at nagresulta sa pagkalat ng eksperimental na datos. Kung hindi dahil sa nanay ko na nagpakahirap sa laboratorio, ang Grupo Santos mo ay matagal ng bangkarote. Nalulunod ka na sana sa utang ngayon. Walang utang na loob na anak ka. Ang mga bagay sa pagitan ng mga nakatatanda ay wala kang pakialam. Nakatatanda? Nang ikaw ay may kabit? Naisip mo bang ikaw ay isang nakatatanda? Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon lang ang tanda ko kay Maya, di ba? Noon, buhay pa ang nanay ko, hindi ba? Ikaw, Noon, laging kakasama mo ang kabit mo. Iniwan mo kami ni nanay sa bahay, pinabayaan at nag-iisa. Ngayon, tinanggap mo pa ang anak sa labas at hinayaan mo pang nakawin niya ang aking nobyo. Karapat-dapat ka bang maging isang ama? Inambisyon mo ang lihim na formula ni Lolo? Tapos, ginamit mo ang dote ni nanay para patakbuhin ang Grupo Santos mo? Nagkaroon ng kabit, itinaboy si Tito at ikinamatay si nanay. Karapat-dapat ka bang maging asawa ng nanay ko? Karapat-dapat ka bang maging isang ama? Sa nakaraang buhay ko, sa kasalan, nagmakaawa ako ng todo sa iyo. Pero ang tanging natanggap ko ay ang malamig mong tingin. Sa buhay na ito, gusto kong mamuhay ng tahimik kasama ka, pero panig ka pa rin kay Maya at patuloy mo akong inaapi. Kung ganun, ang isang amang tulad mo ay hindi karapat-dapat kilalanin. Huling babala. Kung sisishin mo ulit ako dahil kay Maya, huwag kang magalit kung itatakwil kita bilang ama. Clara, ang kapal ng mukha mo. Binibining Santos. Mukhang talagang galit ang matandang Ginoong Santos ngayon. Kung hindi natin tulungan si Maya, magkakaproblema ka ba sa kanya?
Huwag mo siyang pansinin. Ginawa na namang kapalit si Maya ni Victor Ramirez mismo. Sira na ang reputasyon niya, at malapit na akong maging lehitimong asawa ng pamilyang Reyes. Ang tatay ko, napaka-oportunista. Huwag mo siyang pansinin. Hindi siya maglalakas loob na guluhin ako. May balita, ang kampo ni Ginoong Victor Ramirez ay iniimbestigahan ang sabaw ng siyam na pagbawi. Sa palagay ko, ginagamit niya ang mga laboratorio na pinag-investa niya para pag-aralan ito. Oh. Magiging masaya yan. Iniisip ko pa lang kung saan siya tatamaan. May problema ba sa panig ni Ginoong Victor Ramirez? Ang mga laboratoryong yun ay gumastos ng malaki para kunin si Dr. Garcia bilang konsultant. Eksakto, galing siya sa ibang bansa. Ang formula na yon ay lihim ng pamilya ng lolo ko. Nakabase ito sa libu-libong taon ng kasaysayan ng Chinese medicine. Ang mga yon hindi man lang makilala ang lahat ng halamang gamot. Akala nila ang ilang resulta sa laboratorio ang makakapagpaliwanag ng lahat? Tama ka, Binibining Santos. Mukhang ang investment ni Ginoong Victor Ramirez ngayon ay mapapasalimpak-limpak. Sa nakaraang buhay ko, madali niyang ninakaw ang formula ko. Ngayon, ang pagpapadugo sa kanya ng kaunti ay interes lamang. Nangangamba ako na sa mga susunod na araw, susubukan niyang lumapit at gambalain ako. Kailangan kong mag-isip ng mabilis kung paano siya lubusang sisirain. O nga pala, kumusta na ang paghahanda ng recipe ng medicinal cuisine? Na ang base ay ang sabaw ng siyam, na pagbawi ayos na ba? Nakumpleto na namin ang 3 ikot ng pagsasaayos ng proporsyon ng mga halamang gamot at kahit 1/10 lang ang epekto kumpara sa orihinal na formula, napakaganda na nito. Yung mga veteranong master sa botika ay sabik na ilabas ito sa merkado. Mabuti. Ngayon, kumpirmahin mo ang supply chain at production line, at gumawa ka ng ilang sample para sa akin kung kailangan ko. Sige. Pero may ilang supplier na nagsasabing may parang gustong magmonopolyo sa supply ng mga sangkap para sa sabaw ng siyam na pagbawi. Nagmumonopolyo ng supply. Alamin mo kung ano ang nangyayari. At saka, pumunta ka sa ating production site at tingnan mo. Aayusin ko kaagad. Kailangan ko ring makipag-ugnayan kay Lolo at sa iba sa lalong madaling panahon dahil ang formula na ito ang pinakamalaking baraha ko. At kung magkaproblema ang mga raw material, malaking problema ito. Ganito ang nangyari. Ginoong Santos, kailangan mong tulungan si Maya. Evelyn, mahal ko. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Nakatuon ang puso ni Maya kay Victor. Nang walang pag-aalinlangan, tinulungan ko siyang agawin ito mismo mula sa ilong ni Clara. Kahit ang lihim na recipe na meron si Clara, ang sabaw ng siyam na pagbawi, tinulungan ko pa si Maya na malaman kung paano nakawin iyon. Ngayon, si Maya ang nagkamali ng paghusga sa kanya. Siya ang sumira sa sarili niyang pagkakataon. Ginoong Santos, alam kong naghirap ka. Ang mahirap lang, ang kahabag-habag kong Maya. Ikaw lang ang tunay na nakakaintindi sa akin, Evelyn. Kung hindi lang dahil sa nangyari sa kasal noong araw, si Maya sana ay ang lehitimong asawa ng panganay na apo ng pamilyang Reyes. Ang recipe ng pamilyang Santiago, dapat ay atin na ngayon. Kasalanan ko rin. Hindi ko kailanman nabigyan siya ng wastong buhay bilang isang mayamang dalaga, kaya't laging naiinggit siya sa kanyang kapatid. Hindi mo kasalanan. Paano ito magiging kasalanan mo? Kung may sisihin man tayo, dahil noong mga panahong iyon, ang nanay ni Clara ang gumawa ng malaking eksena, kaya hindi kita nabigyan ng wastong titulo. At naapi ang ating Maya. Ginoong Santos, basta't kasama kita, kaya kong tiisin ang lahat. Pero si Maya, inosente siya. Nakarating na siya sa ganito. Kung hindi mo siya tulungan ngayon siya. Talagang wala nang makakapagligtas sa kanya. Ako na ang bahala. Noon pa, hindi siya tumigil sa pagtawag sa kanya na walang utang na loob na anak. Ngayong nakita niyang umangat na ang estado nito, biglang, Clara, iho, na ang tawag. Ginoong Santos, ikaw pa rin talaga iyon walang puso at makasariling tao. Ngayong pagkakataon, napakaraming hirap ang dinanas ng anak ko. Victor Ramirez, Clara Santos, hindi rin kayo makakatakas dito. Evelyn, iho. Ngayong araw, ano ang dahilan kung bakit ako lang ang inimbitahan mo? Kamakailan lang,
Nabanggit ni Ginang Mendoza na bala kanyang hanapin para makapag-ayos ng isa pang 8 round na mahjong. Ay, Ginang de la Cruz. Talaga namang utang na loob ko sa'yo ang pagpapakilala na iyon. Sa aming grupo, ilan lang ba ang nakakapagmahjong kasama ang pamangkin ng lupon, ha? Heto. Ginang de la Cruz. Nakita ko ang post mo sa social media noong isang araw na maganda raw ang kape dito. Heto, ang mga kape nila ay purong Arabica. Ginang de la Cruz, subukan mo nga ito. Lagi kang may iniisip. Sige, ano ang kailangan mo? Ay, Ginang de la Cruz. Gusto ko lang sanang anyayahan ka na tikman ang kape. Sige, tikman mo na. Tungkol sa anak mo, narinig ko lang ang tungkol doon. Pero matagal na tayong nag-uusap. Kung may magagawa ako, sabihin mo lang. Pero yung pabor na utang ko sa iyo noon, ituturing na nating bayad na iyon. Mabuti, diretso sa punto. Gusto ko iyan. Ang anak ko, hindi pwedeng hayaan lang na makatakas ang mga nambuli sa kanya. Ginang de la Cruz, tungkol sa bayaw mo? Siya ba yung gumagawa ng tax audit ngayon? Ay, Ginang de la Cruz, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang siyang kausapin na gawin niya ng patas ang trabaho niya. Panghuli, pinag-uusapan natin ang 20 milyong piso na pondo para sa sakuna. Hindi natin pwedeng hayaan ang buong bagay na ito na lumipas ng walang imik, diba? Sang-ayon ka ba? Ang bagay na yon pinatahimik na ng pamilya Reyes. Ang paghuhukay doon ngayon ay parang naghahanap ng gulo. Di ba sa tingin mo? Ginang de la Cruz, nagawa ko na ang homework ko. Si matandang Ginoong Reyes ay walang kaalam-alam sa lahat ng ito. Lahat yon ay tinakpan ng nanay ni Victor, mag-isa niya. Ano naman? Magkakapamilya pa rin sila, di ba? Kahit malaman pa ni matandang Ginoong Reyes, hindi naman talaga siya gagawa ng anuman kay Victor. Ginang de la Cruz, baka hindi mo alam ito. Pero ang bunso ni matandang Ginoong Reyes, si Joaquin Reyes, ay sumali na rin sa Grupo Reyes. Sino ang magmamana ng Grupo Reyes sa hinaharap ay hindi pa sigurado ngayon. Kahit na mayroon silang mga away sa loob, ang buong gulo na ito hindi magbabago ng kahit ano. Ginang de la Cruz, ang paglantad sa iskandalong ito ay talagang makakatulong sa bayaw mo. At sa kabilang banda, mabibigyan ng leksyon niyang si Victor na hindi niya makakalimutan. Kailangan niyang matutunan na hindi niya pwedeng gawin ang gusto niya. Nangahas siyang apihin ng anak kong babae ng ganoon. Hindi ko siya palalampasin. Sige, gagawin ko. Okay. Salamat, Ginang de la Cruz. Hoy, tatay. Tungkol sa bagong drug approval para sa pamilya Reyes, kailangan kong humingi ulit ng pabor. Pwede bang patagalin mo pa ng kaunti? Tatay, Apo mo rin si Maya. Ewan. Siya. Huwag kang mag-alala, tatay. Sisiguraduhin ko na maayos ang pag-aasikaso sa mga bisita mo. Victor Ramirez, Clara Santos. Kayong mga nang-api sa anak ko. Magbabayad kayo nito. Ginoong Reyes, may balita ako. Ginoong Reyes, Tungkol sa nakaraan ni Victor, paglustay ng pondo para sa sakuna ay malalaman. sa pag-audit ngayong taon, Sino ang nasa likod nito? malamang ay isang taong inupahan ni Elena Lopez. Ang ganitong kapanapanabik na balita ay hindi dapat itago lamang sa ilan lamang na tao. Pumunta ka sa media. Gawin mong malaking istorya. Kung ganun, Ay tiyak na malalaman ito ng matandang Ginoong Reyes. Hindi ba't babalik sa iyo ang epekto nito? Ang ilang panloob na sugat kapag hindi sumakit ay hindi pinapansin. Mas malalim ang pinsala. Naiintindihan ko. Gagawin ko na ito kaagad. Teka. Si Elena Lopez. Hindi niya ito palalampasin ng walang laban. Kamakailan ba tayo mo ang Medina? Lalo na si Corles at ang kanyang mga mo. Gets. Ito ring dating tanawin. Matagal ko na itong tinitingnan. Sa totoo lang,
Inaasam ko ang isang bagong laro, Clara, ang mundong inaasam mo kung saan lahat ay kayang bumili. Ng gamot, naniniwala ka ba talaga na maaari itong mangyari? Ang pamilya Reyes ay nanatiling tahimik. Panahon na para guluhin natin ang lahat ng may bagong dugo. Anong nangyayari? Bakit bigla-bigla na inspeksyonan ng laboratorio? Yung aplikasyon natin para sa gamot, tapos na sa lahat ng proseso. Hintay na lang ng pirma. Anong ibig mong sabihin na reject na ngayon ang aplikasyon? Ayon sa lab, random check lang daw yun. Sadyang sinwerte lang tayo. Random check? At tayo pa ang napili nila. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Ginoong Victor Ramirez. Parehong nasa ilalim ng kontrol. Nang ang lupon ng medisina ang inspeksyon at pag-aproba. Ibig mong sabihin, Ginoong Victor Ramirez, kailangan ninyong makita ito. Tingnan ninyo ang mga trending topic. Inaakusahan ng Grupo Reyes ng paglustay ng pondo para sa sakuna. Ang Operasyon Linis Buwis ay mahigpit na kumakalampag sa atin. Ginoong Victor Ramirez, ito ay hello? Binibining Santos, ang iskandalo ng korupsyon na kinasasangkutan ni Victor Ramirez ay nahayag na at kumakalat na ito sa social media. Ano? Sino ang gumawa nito? Sino ang maglalakas loob na buhayin muli ang isang bagay na pinigilan ng Grupo Reyes? Hindi pa malinaw, pero alam lang namin na ito ay nasa ilalim ng bandila ng Operasyon Linis Buwis na may maraming media outlet at self-publisher na sabay-sabay na nagbunyag nito. Kung sino man siya, talagang malaking tulong ang ginawa niya sa atin. Isa pa, ang permit sa produksyon ng aming 9-turn recovery formula ay tinanggihan dahil sa hindi pagsunod sa mga pamantayan ng inspeksyong medikal at kami ay kinakailangan na mag-apply muli. Mag-apply muli? Teka, puntahan mo at alamin kung ang aplikasyon ng Grupo Reyes ay tinanggihan din ng medical board. Ibig mong sabihin? Sige, titingnan ko agad. Maya Santos, Maya Santos. May nanay kang nagpoprotekta sa iyo? Ang swerte mo. Paano ka may oras na yayain ako ng pagkain ngayon? Hindi ba't dapat ikaw ay abala sa mga gawain ng Grupo Reyes? Ikaw naman, ang gamot mo ay sinusuri pa, pero ikaw ay may gana na kumain kasama ako. Ang aking 9-turn recovery formula ay gourmet na pagkain, kaya anong kinalaman nito sa medical board? Nandyan si Victor kasama si Maria, kaya bakit ako mag-aalala? Huwag kang gumalaw. Clara? Magiging asawa mo ba ako? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo ay kasal na? Ang ibig kong sabihin, hindi lang sa pangalan, kundi sa katotohanan. Clara, sa panahon nating magkasama, labis akong nahalina sa iyong kabaitan. Kaya nga, ayokong maging isang pakikipagkalakalan lang ang ating kasal. Kung maaari, ang gusto ko ay maging totoong asawa mo. Nais kong gugulin ang buong buhay ko sa pag-aalaga at pagpoprotekta sa iyo. Si Joaquin ay maaaring galing sa pamilya Reyes, pero disente at mabait siya. Ang tumanda ng magkasama sa kanya ay dapat magdulot ng maraming kaligayahan. Sige, tinatanggap ko. Mabuti, kaya hayaan mong batiin ko tayo ng maaga para sa isang maligayang kasal. Maligayang kasal. Nakakapagod pala ang magpakasal. Ayokong magkaroon pa ng pangalawang kasal sa buhay na ito. Clara, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Ako. Magpapalit muna ako. Huwag kang magmadali. Hayaan mo akong tulungan ka magtanggal ng alahas mo. Hindi na kailangan. Kaya ko namang gawin mag-isa.
Pero asawa mo na ako ngayon. At masaya akong matulungan ang aking asawa. Hindi ko inaasahan na ang kilalang suplado at tahimik na bunso ng mga Reyes ay magiging ganito pala. Naibigay ko na sa iyo ang aking rosaryo. Ano pa ang saysay ng pagpapanggap na suplado at tahimik? Oo nga pala, Sinta. May isang bagay na matagal ko nang gustong malaman. Matagal ko na itong gustong itanong sa iyo. Ano iyon? Ang pamilya ng iyong lolo ay isang dinastiya ng mga doktor. Sa katwiran, ang iyong pamilya, Santos, ay dapat nakapasok na sa mataas na lipunan isang henerasyon na ang nakalipas. Dapat ay lumaki kang isang mayamang dalaga. Itinatanong mo ba kung bakit, kahit na isinilang sa isang kilalang pamilya, ako ay nananatiling nakatuon sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga ordinaryong tao? Iyon ba? Oo, ang mga kawanggawa sa ating mga kaibigan ay hindi tulad mo. Kasi, noong bata pa ako ay nawala nga minsan. Nawala ka? Noon, may sakit si nanay. At yung babaeng yon ay pinipilit pumasok sa bahay namin. Dahil masyadong abala ang mga magulang ko para bantayan ako. Ako ay napalayo na lang. Clara, Tapos, iyak nang iyak ako habang hinahanap si nanay. At saka, hindi ako tumitingin at nabangga ng kotse. Dok, pakiusap, kailangan mong iligtas ang asawa ko. Magbabayad ako ng kahit ano. Kahit ano. Hindi ito tungkol sa pera. Kailangan ng asawa mo ng espesyal na imported na gamot na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso kada buwan. Ang isang ordinaryong pamilya ay hindi kayang tustusan iyon. At tungkol naman sa mahalagang kagamitan sa paggamot, 3 lang ang buong bansa. Nasa mga pangunahing lungsod lahat iyon sa mga malalaking ospital. Ang listahan ng naghihintay para rito ay 6 na buwan na ang haba. Dok. Tumigil ka dyan. Tigil. Kunin ang aming eksperimental na unit dito ngayon din. Lahat ng gastos ay sasagutin ng pundasyon. Si Ginoong Reyes yun mula sa pundasyon ng kawanggawa ng mga Reyes. Narinig ko, ang kanilang sariling ginawang, kagamitang medikal, ay maaaring pamalit sa mga imported na makina. Oo, at ibinibigay lang nila ng libre para gamitin ng mga pasyente. Salamat po, napakaganda naman. Salamat po, Ginoong Reyes. Kung wala ang kagamitan ninyo, hindi ako nandito ngayon. Walang anuman. Ginagawa lang namin ang aming parte. Ang pagbasag sa dayuhang monopolyo sa medisina at pagpapagamot sa bawat pasyente ang misyon ng Grupo Reyes ay ang misyon ng Grupo Reyes. Salamat. Maraming salamat po. naalala ko na iyon ay isa sa mga unang kaso kung saan ang sariling ginawang kagamitan ni Reyes ay nakapagligtas ng buhay. Sinabi ko kay nanay tungkol doon. Noong maglaon, nang siya'y maging malubha ang karamdaman, ang gamot ni Lolo at ang kagamitan ni Reyes ang nagpatuloy sa kanya ng ilang panahon. Ito ang pumigil sa babaeng iyon na pumasok. At binigyan nito ako ng puwang para lumago. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ka nagpasya na magtrabaho sa isang samahang pang-medikal na kawanggawa. Hindi lubos. Pagkatapos noon, masinsing kong binabantayan ang R.D. ng mga kagamitang medikal ni Reyes. At sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na tila ang pakialam lang ni Reyes ay ang mga high-end na kagamitang medikal. Dahil ang high-end na merkado ang pinagkakakitaan, high-end tea. Pero ang desperadong kailangan ng mga tao ay mga abot-kayang opsyon sa paggamot. Kahit gaano kaganda ang pagpapatakbo ng isang charity, hindi nito matutulungan ang lahat. Sa tingin ko, ang pinakamahusay na paraan ay ito. Gumawa ng sarili natin at ibaba ang presyo ng gamot. Clara, hindi ka kailanman nabigo sa pagpapamangha sa akin. Patuloy akong magsisikap na lakarin ang landas na ito kasama mo. Sino ang mag-aakala? Si Joaquin Reyes. Mukha siyang santo sa labas, pero sa totoo lang, malayo siya sa pagiging walang pakialam.
Kumusta, Irog? Masarap ba para sa iyo? Kailan ka nagising? Ngayon lang, nang sinimulan mong hawakan ako. Ginang, narito na po si Panginoong Santiago. Lolo! Ano ba ang ginagawa mo? Magbihis ka ng maayos bago ka lumabas. Ay, Lolo! Lolo, sobrang miss na kita! Alam ko, anak. Ang kahabag-habag mong Clara, ang dami mong pinagdaanan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat ako nagpunta para inspeksyonin ang base sa Latin America? At saka hindi nakabalik ka agad. Lolo, hindi mo kasalanan. Ako gusto ko lang na okay ka, Lolo. Ikaw na lang ang meron ako. Clara, umupo ka ng maayos. Mahaba ang biyahe ni Lolo. Huwag mo siyang pagurin. Clara, pinatutunayan ng dokumentong ito ang mga ari-arian ng pamilyang Santiago. Lahat ng aming mga lihim na formula, nailagay ko na sila sa aking testamento. Clara, ikaw ang aking nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Santiago. Lolo, ang lola mo at ako, nagkaroon lang kami ng iyong ina. Siya lang ang aming anak. Ang buong buhay niya. Nakulong siya sa pag-ibig. Huli na nang napagtanto niya. Clara, ako. Hindi ko tatanungin kung ano ang ginagawa mo. Kahit anong gusto mo, iyon. Kasama na ang network ni Santiago. Lahat iyon ay nasa ilalim ng iyong utos. Tandaan mo ito, Clara. Kung sakaling mapagmalupitan ka, lumapit ka sa akin. Kung masyadong mahirap ang sitwasyon mo dito, sumama ka sa akin sa Latin America. Huwag kang mag-alala, Lolo. Nandito ako para kay Clara. Magpahinga ka na lang at maghintay na makarga ang iyong apo sa tuhod. Anong meron sa ugali mo ngayong umaga? Para kanino ka nagpapanggap? Kung hindi mo ako pinakasalan kay Hannah Cruz at na-offend ang pamilya Lopez, may mangyayari kaya sa mga ito? Ipinakasal kita kay Hannah para lumawak ang impluensya mo. Hindi ko sinabihan na ibigay mo si Maya ng ganoon. Sino bang mag-aakalang magdadamit siya bilang isang mananayaw sa sarili niyang kasal? Inipit ako ni Tito Ricardo sa harap ng lahat. Paano ko sasabihing siya ang babae ko? Pero hindi mo pa rin dapat siya ibinigay. May suot siyang belo. Wala ka bang mahanap na kapalit? Hindi ako nakapag-isip ng maayos. Nanay, kailangan mo akong tulungan. Ano pa bang magagawa ko para sa'yo? Si Elena Lopez ay anak sa labas lang ng pamilya Lopez. Walang awa yan. Kapag naging mabagsik yan, talagang baliw na babae yan. Ano? Sa tingin mo ba si Maya ay maaaring maging baliw din? Victor, ang kailangan mong gawin ngayon ay ayusin ang mga libro ng kumpanya para sa akin. Ang buong gulo na ito ay lumala na. Wala na tayong paraan para itago ito kay matandang Ginoong Reyes. At ang tiyo mong si Joaquin ay kakasal lang. Maaari siyang gamitin ang dahilan ng paghahati ng ari-arian ng pamilya para i-audit ang mga libro at hatiin ang kapangyarihan sa grupo. Buwisit. Dapat si Clara Santos ang pinakasalan ko. Hindi lang sana nakuha ko ang reseta ng siyam na pagbawi, kundi akin din sana ang yaman ng pamilya Santiago. Eksakto. Akala ng lahat ang pamilya Santiago ay humihina na. Pero sino ang mag-aakala na mayroon silang napakalaking base sa Latin America at napakaraming patente para sa pagtatanim ng halamang gamot? Nakita nyo na ang nangyayari. Hindi na ito may tatago. Victor, mataas ang inaasahan ko sa'yo, pero hindi ko inakala na hindi lang nagnakaw ka ng pondo para sa sakuna, kundi nadali ka pa ng sarili mong babae. Naapektuhan ang negosyo ng pamilya Reyes. Dahil sa'yo, ikaw ang mananagot sa lahat. Lolo ako. Lolo, alam kong nagkamali ako. Magpapa-public apology ako. Joaquin, alam kong matalino ka. Noon pa man, mahina lang ang katawan mo. Hindi ko inasahan. Napaggaling mo, gagawa ka ng ganitong desisyon. Parang anak ko. Marami pa akong kailangang matutunan. Kailangan mo pa akong turuan ng maraming bagay. Turuan? Oo, turuan kita. Ayusin niyo ang lahat. Ang pamilya Reyes ay magdadaos muli ng salo-salo para ipahayag na ang magiging tagapagmana ng pamilya Reyes ay si Joaquin Reyes. Sige, pwede na kayong umalis. May ilang bagay pa kaming pag-uusapan ni Joaquin.
Joaquin, kung hindi mo ninakaw si Clara sakin, lahat ng ito ay magiging sakin. Ako dapat ang may-ari ng lahat ng ito. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes. Clara. Hindi ba ako ang paborito mo? Paano naging ganito ang lahat? Baliw ka, Elena. Akala mo ba hindi kita kayang harapin? Nanay, kung hindi mo ako tutulungan, manonood ka na lang habang namamatay ang sarili mong anak? Victor, lasing ka na naman. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa kumpanya at ayusin ang mga account? Ayusin ang mga account? Ayusin ang mga account? Napakalaking halaga noon. Paano ko kaya tatakpan yon? Bukod pa riyan, isa pa rin akong Reyes. Hindi naman talaga ako ipapa-aresto ni Joaquin, di ba? Victor, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Nanay, tulungan mo lang akong makaganti at susundin ko lahat ng sasabihin mo. Babalik ako sa Grupo Reyes at gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Gawin mo? Walang Reyes. Ang dapat apihin ng mga dayuhan. Tatay, gusto kong magbayad si Elena, yang babaeng baliw na yan, at ang buong pamilya Lopez sa ginawa nila. Sige, alam ng nanay mo ang gagawin. Bukas, sasama ka sa akin sa Grupo Reyes para linisin ang ginulo mo. Ang mga kumuha ng pera ay kailangang gumawa ng paraan. Ang pera ko, ang pera ni Victor Ramirez, ay hindi basta-basta lang nakukuha. Ang laboratoryong iyon, Ay nasuri na. ipagpaliban muna natin yan. Magpadala ka ng tao upang ilipat ang lahat ng file para sa sabaw ng siyam na pagbawi at ilabas ang lahat. Ipagbili mo ang lahat ng tindahan sa pangalan ko ngayon din. Ibenta mo ng palugi kung kailangan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga. Ay ang kumuha ng pera, agad. Boss, may problema tayo. Nagmamadali tayong bilhin ang lahat ng halamang iyon. At naubos ang lahat ng pera natin. Ngayon, ang iyong mga account ay halos maubos na. Kung gayon, itapon mo ang mga halaman. Kung ibebenta natin ngayon, ang lahat ng perang ininvest natin para kontrolin ang merkado, ay masasayang lang. Ano ang gagawin natin? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon natin? Ang pinakamahalaga ngayon? Pera, salapi. Kapag nalampasan ko ito, ang lahat ng sa akin ay kukunin ko muli. Ginoong Victor Ramirez, nauubusan na tayo ng oras. Sa pinakamabuti, maayos lang natin ang mga libro sa nakaraang ilang buwan. Kung magukay pa sila ng mas malalim, tapos na tayo. Mula nang gumaling si Joaquin, ang mga mata ni Lolo ay wala nang ibang nakikita. Dahil nasasayang lang ang aking mga pagsisikap, huwag mo akong sisihin kung gumagawa ako ng masama. Huwag mong kalimutan, ang aking asawa ay anak ng isang general. Ang aming 9-turn recovery herbal pack kakalunsad lang, at mahigit 500,000 piraso na ang naibenta namin. Sa ngayon, pinapatakbo namin ang pabrika ng buong kapasidad para makapag-restock. Binibining Santos, napaka-epektibo ng target marketing na inayos ninyo. At ngayon, maraming malalaking influencer ang lumalapit sa amin, humihingi ng sample para i-review at i-promote. Salamat din iyan sa mga koneksyon na ibinigay sa akin ni Lolo. Ang insensong pampakalma sa pagtulog na ipinamigay ninyo ay malakas ding sandata para makakuha ng suporta. Gayunpaman, dahil sa problema sa hilaw na materyales, ang insensong pampakalma sa pagtulog ay mapupunta lamang sa iilang piling tao. Sa kabutihang palad, ang aming formula ng 9-turn recovery ay pwedeng gamitin bilang pagkaing panggamot at malawakang ipamahagi. Kamakailan, habang rurok ang flu season ng tagsibol, ang bentahan ng mga anti-inflammatory at gamot sa ubot sipon ay sumirit pataas. Pero tingnan mo, dahil basta-basta lang umiinom ng gamot ang mga tao, marami ang nagkakaroon ng mycoplasma pneumonia, at ang mga ganitong kaso ay marami. Talaga, ito ay mga gastos na hindi naman talaga kailangan. Ang mga botika sa ilalim ng Sterling at Yates Groups ay malinaw na nagpapaalam sa mga customer tungkol sa mga kontraindikasyon ng gamot at may mga doktor silang on-call para sa follow-up. Ang edukasyon ng publiko sa pangunahing kaalaman sa medisina ay kailangan pa ring mabilis na ipatupad. Ang regulasyon sa pag-inom ng gamot ay kailangan ding paigtingin. Totoo, higit sa lahat, kailangan nating ibaba ang mga presyo. Sinta, Mahal, Mahal, anong nangyayari? Magsalita ka naman? Pakiusap? Victor, nasa problema siya. Pero ngayong pagkakataon, kahit ang mga Reyes ay hindi siya maililigtas. God said, God, ITM. Ano? Ikaw, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sinubukan ni Victor na kumbinsihin si Hannah na gamitin ang impluensya ng kanyang ama sa militar para pumirma ng isang eksklusibong kontrata sa pagbili. Sa ganoong paraan,
Maaalis ang pagbabawal sa kanyang laboratorio, pero mahigpit ang mga Chandler. Si Hannah, hindi lang siya tinanggihan. Nagpunta pa siya at isinumbong siya sa inspection committee. Si Hannah. Napakatalino at maayos ang pag-iisip niya talaga. Sina Arturo at Maria, sinubukang gamitin ang pangalan ng mga Reyes para manakot at magtakip ng mga bagay. Pero ngayong pagkakataon, nawalan ng kontrol si Arturo. Sabi niya, ang kanilang sandaang taong pamana at reputasyon ay hindi dapat madungisan. Kaya siya mismo ang nagsumite ng reklamo sa pulisya. Sinabi pa niya sa mga autoridad na magsagawa ng kumpletong investigasyon. Ang kapatid mo, karaniwan siyang mukhang napakabait na tao. Pero sa kalooban, siya ang pinakamagkamukha ng tatay mo. Kapag usapin na lang ang interes ng pamilyang Reyes, saka siya makikialam. Kaya, ibig sabihin ba, si Hannah ay maaapektuhan din? Ikaw at si Hannah Cruz, ilang beses palang nagkikita, pero sobra ka nang nag-aalala para sa kanya. Kami ni Hannah, kung wala lang si Victor Ramirez sa pagitan namin, baka naging magkaibigan na kami. Ngayon, pwede ka nang makisama sa kanya ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, isinumbong ni Hannah si Victor sa mga autoridad at mismong sa harap ni na Arturo at Maria, sinabi niyang bilang asawa, ang pagsumbong sa sariling esposo ay para sa ikabubuti ng bansa at ng mga tao. Pero ang hakbang na ito ay talagang nakasama sa interes ng pamilya Reyes. Kaya pumayag siyang umalis nang walang dala bilang kabayaran. Ito, ang sinabi ni Hannah? Ito'y itinuro sa kanya ng pamilya Cruz, di ba? Oo, ang pamilya Cruz ay hindi basta-basta. Agad-agad, kinupkop siya ni na Arturo at Maria bilang inaanak. Sinabi pa nila na sila na ang magiging bagong pamilya niya at tutulungan siyang maghanap ng bagong esposo. Ang galing ng diskarte. Hindi lang siya nakakuha ng bagong esposo, kundi nakakuha pa siya ng bagong magulang. Sinta. Ngayon, wala nang natitirang tututol sa pamilya Reyes. Ang iyong hangarin ay halos magkatotoo na. Mahal, may hihilingin sana ako sa'yo. Sinta, ano yon? Sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Gusto kong pakiusapan mo si Tito Ricardo para sa isang tao, tapos ipabalik mo siya sa pamilya Santos. Si Maya, Kahit na sinubukan akong saktan ni Maya noon, iyon ay dahil lang sa sobrang pagmamahal niya kay Victor. Ngayon, dahil nakuha na niya ang nararapat sa kanya, hindi na natin dapat siya pahirapan pa. pero wala na si Maya kay Tito Ricardo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba si Victor ang nagpadala sa kanya kay Tito Ricardo? Si Tito Ricardo ay itinuring lang siya bilang isang karaniwang babaeng PR. Nakipagtalik siya rito at yun na yun. Pagkatapos, ibinalik niya ito kay Victor. Pero, Pero ano? nandidiri sa kanya si Victor at galit na nagulo niya ang sarili nitong plano. Kaya si Victor ay itinuring siya bilang isang tunay na babaeng PR. Ibig mong sabihin, si Victor ay ipinasa siya sa iba? Oo, at ipinadala niya ito sa maraming tao. Iyon din ang dahilan kung bakit si Evelyn ay nabaliw sa paghihiganti sa kanya. Masyado ko pa ring minamaliit ang pagiging walang awa ni Victor. Paano kung kunin mo pa rin siya at ipadala sa pamilya Santos? Sige, gagawin ko ang gusto mo. Ano ba ang gustong sabihin ni Clara? Bakit niya pinapabalik sa atin? Hindi ba dapat sa pamilya Reyes siya pumunta? Nahuli na si Victor Ramirez. Ang punto ni Binibining Santos, dahil si Binibining Maya ay, pagkatapos ng lahat, anak ninyo, inaasahan niyang mas alagaan ninyo siya ng kaunti. Tingnan mo ang itsura mo. Ginawa mong kahiya-hiya ang pamilya nating Santos. Ano? So dahil lang nakapag-asawa si Clara sa pamilya Reyes, ayos na ang lahat? Hindi naman yan ang sinabi mo sa akin noon. Walang utang na loob kang anak. Ang lakas ng loob mong banggitin yan. Kung hindi dahil sa kapatid mong si Clara, sa tingin mo ba makakabalik ka rito sa bahay ng ligtas at buo? Ligtas at buo? Tingnan mo ako ngayon. Mukha ba akong perpektong ayos sa'yo? Kung talagang mabuting kapatid siya, hindi niya ako tinalikuran noon. Sinungaling! Mga sinungaling kayong lahat. Wala akong oras para dito. Dahil sa kapatid mo. At sa ina mo mula ngayon. Dito ka na lang at magpagaling. Papuntahin ko ang doktor para tignan ka. Nasaan ang nanay ko? Saan siya pumunta? Bakit hindi niya ako dinalaw? Huwag mo nang simulan yan. Ang nanay mo ay naglibot-libot para humingi ng tulong para sa'yo. Pero masyadong mabagsik ang mga paraan niya. Nadamay ang napakaraming tao. Ngayon, kahit ako ay hindi alam kung nasaan siya. Siguro gawa ito ng pamilya Reyes. Kailangan kong makita si Victor Ramirez. Kailangan kong tanungin siya kung bakit ipapabalik ko sa kanya ang nanay ko. Siya,
Aayusin kong makabisita ka sa kanya sa bilangguan. Palabasin niyo ako. Anong karapatan ninyo para ako'y arestuhin? Nasaan ang abogado ko? Maaari niyo akong ipiit ngayon, pero pagdating ng abogado ko, wala na kayong magagawa kundi ako'y pakawalan. At pagkatapos, mananatili akong mayamang tagapagmana ng pamilyang Reyes. Dapat ikakasal na ako kay Clara. Makukuha ko ang reseta ng siyam na pagbawi. At mapapasakamay ko ang Grupo Reyes. Ang kasalan lang naman ay ang kasal. Clara, nagkamali ako. Clara, kasalanan ko ang lahat. Mali ako, Clara. Clara, pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Victor, May bisita ka. Si? Clara ba yan? Ikaw? Maya, anong ginagawa mo rito? Si Tito Ricardo ba ang nag-utos sa'yo na ilabas ako? Hindi. Ibinigay ka ulit sa akin ni Tito Ricardo. Sino? Siya nga. Inilipat-lipat lang niya ako mula sa isang lalaki, papunta sa isa pa. Baka si Clara? Si Clara ba ang nagpadala sa'yo rito? Maya, ang tanga-tanga mo. Para sa isang lalaking ganito, hindi lang sarili mo ang sinira mo, pati si nanay na wala na nga ng walang bakas. Maya? Maya, magsalita ka naman. Si Clara ba ang nagpadala sa'yo para ilabas ako? Walang nagpadala sa akin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Maya, imposibleng nakarating ka rito ng mag-isa. Tama ka. Si Clara nga ang nag-utos sa akin. Inutusan niya akong tingnan kung gaano ka nakahirap ang kalagayan mo. Sinungaling ka. Dapat alam ko na. Napasubo ako sa gulo na to. Dahil lahat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, na nagpapanggap na inosente para akitin ako, tapos ginamit ang pag-aproba sa gamot ng pamilyang Lopez para takutin ako, bakit pa ako nagpakasal sa'yo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasaktan ng ganito si Clara. Hindi niya ako iiwan. Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan mo lahat ito. Papatayin kita! Papatayin kita! Baka mapatawad ako ni Clara. Tumahimik ka! Clara Santos. Sa huli, ikaw ang nanalo. Hello? Gusto kong mag-report ng krimen. Gusto kong i-report si Victor Ramirez para sa pangungupit at pagsuhol. Gusto kong i-report ang pamilyang Lopez para sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Maya Santos, sana mamatay ka ng napakasakit. Ang Grupo Reyes, dahil sa mga nangyari kamakailan at sa pag-ubos ng pampublikong yaman, ay humihingi ng paumanhin sa lahat. Si Victor Ramirez, dahil sa pagnanakaw ng pondong pang-awang-gawa, paglustay ng pondong pangsakuna, at maraming krimen tulad ng pagsuhol at panunuhol, ay inaresto na ng mga autoridad. Kami, ang pamilya Reyes, ay buong pusong sumusuporta sa lahat ng pasya ng lupon ng matatanda at kikilos sa loob ng batas. Kasabay nito, ang pinuno ng pamilya Reyes ay nagbitiw na at si Victor Ramirez ay pinalayas na. Ang pamilya Reyes ay magdodonasyon ng $100 milyong bilang pondong pang-awang-gawa bilang kabayaran. Sa hinaharap, hinihiling namin sa lahat ng media at publiko na patuloy kaming panagutin. Ang Grupo Reyes ay magtatatag ng pampublikong mailbox. Kung ang pamilya Reyes o ang Grupo Reyes ay gumawa ng anumang paglabag, maaaring magsumite ng ulat ang sinuman. Kasabay nito, mainit naming tinatanggap ang talento mula sa lahat ng larangan upang mag-ambag ng mga ideya sa Grupo Reyes na may malaking kabayaran. Joaquin, ipagkakatiwala ko sa iyo ang Grupo Reyes. Naniniwala akong magaling ang magiging trabaho mo. Tatay, nanay, kailangan ba talaga kayong umalis? Oh, ano ba yan? Para sa kalusugan naming ito, sa wakas, naayos din namin kasama si Lolo ni Clara. Huwag niyo kaming istorbohin ha. Nanay? Sakto ang timing. Ang research base ng lolo ko sa Latin America ay kumpleto na ngayon sa kagamitan. At kasama si Lolo ngayon, makakapagpahinga kayong dalawa ng maayos. Oo nga pala.
Huwag niyong kalimutang tingnan ang merkado habang nandoon kayo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalago ng Vance Pharmaceuticals ay nakadepende sa mga hilaw na materyales. Lolo, hindi pa nga kami umaalis. Si Clara nagbibigay na ng mga trabaho sa amin. Ha ha ha. Binibining Clara. Kailangan magtulungan kayo ni Joaquin. At magintindihan. Pumunta si Arturo para ihatid si Maria. Hindi na siya babalik. Sayang lang si Arturo. Tatay, ang negosyo ng pamilya Reyes ay napakalaki. Inaasahan kong hihingi ng tulong kay Arturo, Roberto, at Sara para tulungan ako. Leb. Seryoso ka? Oo, ang Grupo Reyes ay pag-aari ng pamilya Reyes. Pamilya tayong lahat, dapat tayong magtulungan. Pero, hindi ka naman magpapaboritong muli kay Arturo, Roberto, at Sara, di ba? Ha ha ha. Yan ang mabuting anak ko. Wala nang paboritismo. Hindi na ako magpapaborito. Ha 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 ha. Mahal, talaga bang payag ang lahat sila ay makialam sa pagpapatakbo ng Grupo Reyes? Siyempre, pamilya tayo. Maaaring mag-agawan tayo sa kapangyarihan, pero may hangganan pa rin tayo. Kailangang magpatuloy ang pamana ng mga Reyes. Bakit hindi hayaan silang magbahagi ng pasanin? Mahal, alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Utang ko lahat ito sa'yo, Sinta. Pasasalamatan mo ako? Kung hindi dahil sa paggamit mo ng formula ng siyam na pagbawi para itayo ang mga koneksyong iyon at sa diplomatikong kilos mo, Ginang, hindi ko sana napagsama-sama ang kapangyarihan ng ganito kabilis. Hindi ako sana nasa posisyon upang maging ganito kabukas palad sa pagbabahagi ng autoridad. Sarili mong sikap ang nakakuha ng respeto ng lahat. Wala akong kinalaman doon. Tama, tama. Kaya kong makuha ang respeto nila, pero ayokong mag-aksaya ng oras natin. Makakaapekto yun sa... Apektuhan ang... Eksakto, Sinta. Huli na tayong nagkakilala. Marami na tayong oras na hindi magkasama. Ayokong magsayang pa ng kahit isang segundo sa mga awayan sa kapangyarihan. Sinta, magkaanak tayo. Isang batang katulad mo at katulad ko. Ano ba ang sinasabi mo? Sinta, Mahal, may magandang balita ako. Ikaw muna, Sinta. ikaw ay magiging isang ama na. Seryoso ka? Sinta, ikaw ay magiging isang ina. Magkakaanak na tayo. Ikaw naman, mahal? Anong magandang balita mo? Buksan mo at tingnan. Grupo Reyes, Grupo Santos, Medikal na Santiago, kumakatawan kay Clara Santos. Sinta, ang iyong pangarap at mga hangarin, ikaw lang ang makakapagpatupad nito ng tama. Kaya ang pamilya Reyes, ang pamilya Santos, at ang pamilya Santiago ay pinagsasama-sama ang aming lakas para suportahan ka hanggang sa matapos ito. Ang galing! Ito mismo ang matagal na nating inaasam-asam. Isang mapayapang mundo. Nanay, gusto mo sanang makita ang iyong apo. Narito si Victor. O, di ba? Kasama pa niya si Maya. Kaya hindi ka pwedeng magpaborito. Hello Lolo, hello Lola, hello Tito Joaquin, hello Tita. Hello Joaquin. Oy, Arturo, ang manugang mo ay isang Santos, di ba? Bakit nung nakita niya ang sarili niyang kapatid, hindi man lang siya nagbabati? Tama, siguro hindi lang niya alam kung paano siya tatawagin. Ha? Bata pa siya, kailangan ng konting panahon para masanay. Normal lang yan. Siyempre, mula sa pagiging kapatid patungo sa pagiging tita, dapat bigyan natin ang mga nakababata ng panahon para masanay. Oo, Victor? Maya, hindi ka ba babatiin si Clara? Hello Clara. Hello Clara. Hana, nak, mayroon akong dala dito na bagay sa'yo. Gusto kong ibigay ito sa'yo. Isang vintage na jewelry box. Ano kaya ang laman nito? Isang walang katumbas na antigo?
Well, ito ay ang mga aral ng pamilya Reyes, ang aking personal na kopyang sulat kamay. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Pag-aralan mo itong mabuti at alamin ang mga patakaran ng ating pamilya. Salamat, Lola. Aalagaan ko ito. Seryoso? Pareho kaming nag-asawa sa mayamang pamilya? Si Clara ay nakakakuha ng mamahaling hiyas mula sa mga auction. At ako? Itong walang kwentang libro ng patakaran? Clara, bakit kailangan mong lamangan ako sa lahat ng bagay?